walang awang binubugbog siya ng dati niyang kasamahan. Dati, siya ang pinakamahusay na henyo sa espada sa lahat. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, ipinadala si Ransen sa isang imposibleng misyon. Bumalik siyang lumpo, nawala ng isang kamay at isang binti, lahat dahil sa selos ng kanyang kasamahan. Ngayon, araw-araw siyang binubugbog at hinihiya. Pero isang araw, binuksan niya ang isang kakaibang aklat na nakasulat sa lengguaheng hindi niya alam na kaya niyang basahin. Nagsimulang umilaw ang aklat at siya'y naglaho. Nakita niya ang sarili sa loob ng isang piitan 10,000 taon sa nakaraan. Doon, nakakuha siya ng isang maalamat na bagay at bumalik sa kasalukuyan. Inilabas ng bagay na yon ang kanyang nakatagong kapangyarihan at pinagaling ang kanyang mga braso at binti. At ngayon, handa na ang maestro ng espada na si Ransen na simulan ang kanyang paghihiganti. Pero bago yon, sa labas ng Kushan City, isang malungkot na kastilyo ang tahimik na nakatayo. Isang grupo ng mga lalaki ang pumasok sa pangunahing bulwagan. Kinukwestiyon ng isa sa kanila kung mali ang impormasyon, pero naniniwala siya dahil galing ito kay Lord Zeus. Tinanong niya kung siya lang ba ang walang nakikitang mga demonyong hayop kahit isang langgam. Nagkomento ang tauhan na siguradong kumalat na ang chismis sa pagdating ni Hepe Nagi. Sumang-ayon ang kanyang kasama na may katuturan ito. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang malawak na bulwagan na ngayon ay wasak na. Nagtataka ang isa sa mga lalaki kung anong lugar iyon dahil wala ito sa mapa. Itinuro naman ng isa ang isang labasan na may hagdanan pataas. Sa kanilang harapan ay may hagdanan sa isang pasilyo. Tinignan ng tauhan ang mapa at sinabing dapat silang umakyat dahil mukhang mapanganib ang kabilang daan. Naalala ni Nagi na ang Ilnyon dapat ang bahala sa itaas na palapag. Pagkatapos ay itinuro niya ang pasilyo at sinabing doon sila dadaan, at sa isang senyas, inutusan ang grupo na sumulong. Ngunit kinukwestiyon ng tauhan ang biglaang utos. Iginigiit ni Nagi na pumunta siya. Sumunod naman ang alalay sa kanyang hepe at tumalikod para umalis. Sa ilalim ng tingin ng commander, pumasok siya sa madilim na pasilyo. Mula roon, lumingon siya at nagulat na walang anuman doon. Isa pang lalaki ang nagulat din kay Nagi na walang anuman habang may lumalabas na nilalang sa likuran niya. Inatake ng halimaw ang lalaki. Isang grupo ng mga lobo ang lumabas mula sa dilim. Sumugod ang mga nilalang at pagkatapos ay tumakbo palabas ng pasilyo ang buong grupo. Isang harang ang umangat mula sa lupa na humaharang sa daanan. Nag-react ang isa sa mga lalaki sa paglitaw ng mga nilalang. Napaliligiran na ngayon ng mga lobo ang grupo sa gitna ng bulwagan. Tinanong ng isa sa kanila kung ano ang gagawin nila sa napakaraming demonyong hayop. Hinawakan siya ng commander at ibinalik sa kanya ang tanong. Sumigaw siya na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang lumaban. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kumilos at harangan ang mga nilalang. Sumugod ang mga halimaw at inatake ang natitirang bahagi ng grupo. Si Nagi, ang pinuno ng grupo, ay sumandal sa pader at pagkatapos ay hinayaang mahulog ang kanyang espada sa lupa. Isang lobo ang lumundag patungo sa kanya para umatake, ngunit tinamaan ng palaso ang nilalang sa leeg. Pinanood ng lalaki ang pagbagsak ng katawan ng halimaw sa kanyang harapan. Nakahandusay na ngayon ang lobo sa lupa. Sa itaas na palapag, tinanong ng isang mamamana kung gusto nila ng tulong. Nakilala siya ng commander at tinawag ang kanyang kapatid, si Ransen. Lumapag si Ransen sa lupa at nagkomento na perpekto ang tiyempo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Nagi na manood ng mabuti. Hinawakan ni Ransen ang kanyang sandata at idineklara na ito ang antas ng isang maestro ng espada. Sumugod ang lobo para umatake, ngunit tinusok niya ang nilalang sa bibig nito. Sa isang hampas lang, hinati niya sa dalawa ang hayop. Sumugod sa kanya ang iba pang mga halimaw. Pagkatapos ay umatake si Ransen at pinabagsak ang buong grupo ng sabay-sabay. Ipinagdiwang ng mga natirang lalaki ang tagumpay ng bagong dating. Nakatayo na ngayon si Ransen sa gitna ng mga katawan ng mga lobo. Lumapit si Nagi at pinuri siya, sinasabing ibang klase talaga ang isang maestro ng espada. Pagkatapos ay iniisip niya kung anong gantimpala ang ibibigay sa kanya ni Count Zeus. Sinasabi ni Nagi na kaya niyang harapin ang lahat ng iyon ng mag-isa. Pero sumagot si Ransen na magaling lang siya sa salita dahil mababang klase ang kanyang galing sa espada. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong magsanay pa kung gusto niyang lumakas. Sumang-ayon si Nagi nang may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya itong gawin. Sa mga guho ng Ilnyon sa lungsod ng Kushan, isang kampo ang naitayo. Tumatakbo si Bersan papalapit kay Ransen at tinatanong siya kung bakit siya nahuli. Humihingi ng paumanhin si Ransen at sinabing may mga hindi inaasahang pangyayari. Ipinaalam sa kanya ni Bersan na nandoon si Count Sias at hindi maganda ang sitwasyon. Tinanong ni Ransen kung ano ang nangyari. Inabot niya sa kanya ang isang balumbon at sinabing kinuha ng konde ang mga bata. Binuksan ni Ransen ang balumbon para basahin ang mensahe, ngunit nagulat siya sa nilalaman nito. Inuutusan siya ng balumbon na patayin si Del Casio bilang kapalit. Ang blood count na si Del Casio ay isang makapangyarihang vampira na nagtataglay ng tunay na dugo. Siya rin ang maestro ng espada na namumuno sa lungsod ng Casio na ginagawa siyang mortal na kaaway ni Zeus. At para matanggap ang suporta ni Zeus, ginagawa nila ang lahat ng uri ng maruming trabaho para sa kanya.
Gusto lang ni Prinsipe Ransen na umalis sa lugar na yon kasama ang mga bata at mamuhay ng payapa. Ngunit nanghihinayang si Bersin sa pagiging tapat sa miserableng iyon ng higit sa 10 taon. Naghahanda si Ransen na umalis kasama ang kanyang mga kasamahan. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang kasama, ipinaalala sa kanya na si Count Delkeshu ay isang purong dugong vampira. Ngunit sumagot siya na wala siyang dahilan para mabuhay kung wala ang kanyang mga kapatid. Tinanong ng lalaki kung saan siya pupunta sa kanyang kalagayan gayong kararating niya lang. Pagkatapos ay sumagot siya na hindi na sila pwedeng mag-aksaya pa ng oras dahil kinuha na ang mga bata. Iginigiit ni Bursun na masyadong mapanganib dahil mayroon siyang mga vampirang antas espesyalista sa ilalim ng kanyang utos. Pagkatapos ay tinawag siya ni Ransen sa pangalang Sir Bursun at idineklara na ito ay isang utos. Ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo at sumang-ayon, tinatawag siyang kamahalan. Inutusan ni Ransen si Sir Bursun na manatili at alagaan ang kanyang mga kapatid. Nangako siyang tiyak na mananalo siya bilang kapalit para ayusin ang lahat. Pinanood ni Bursun habang papalayo si Ransen at ang kanyang grupo. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao at nagpa siya na sa pagkakataong ito ay hindi niya masusunod ang utos na iyon. Sa taong kontinental 1337 noong Marso 11, nagliliyab ang kaharian ng Vanro. Inutusan sila ng reyna ng kaharian ng Vanro na kunin si Ransen at umalis, sinabing pipigilan niya ang mga kalaban. Ngunit si Bersoon, ang commander ng mga kabalyero, ay tumanggi at idineklara na mananatili siya para protektahan ang reyna. Sinabi ng reyna kay Sir Bersun na ang dapat niyang protektahan ngayon ay ang lahi ng kaharian ng Vanro. Nag-aalangan siyang isagawa ang utos. Lumuhod sa harap ng ikalawang prinsipe, inutusan niya itong mabuhay sa anumang paraan. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na dapat din niyang tuparin ang kanyang tungkulin sa maharlikang pamilya. Sinabi ng prinsipe sa kanyang ina na ayaw niyang tumakas ng mag-isa. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang kwintas at isinuot sa kanyang leg, sinasabing tiyak na makakatulong ito sa kanya. Sa isang huling kahilingan, hiniling niya sa kanya na ibalik ang maharlikang pamilya ng Vanro. Nanumpa si Berson na iaalay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa kamahalan habang nagliliyab ang kalangitan. Hindi man lang magawang mamatay, halos hindi siya nakatakas, dala-dala lamang ang ikalawang prinsipe. Nabigo siyang protektahan sila habang nasusunog ang kabisera, at napilitan siyang tumakas nang hindi na protektahan ang hari o ang reyna. Sa lahat ng araw, ang araw na iyon ay eksaktong 13 kaarawan ng kamahalan, ang pangalawang prinsipe. Ang prinsipe na nakasaksi sa pagkamatay ng kanyang pamilya ay tumingin sa nagliliyab na kalangitan habang nagwawakas ang kaharian ng Vanro. Ang kaharian, na may 500 taon ng kasaysayan, ay naglaho. Narating nila ang daanan para makatakas at kasama ang mga huling tagapagmana ng Maharlika at 20 kabalyero, naghanda silang tumawid sa hangganan. Noong Abril ng Continental Year 1337, naglayag sila sa isang maalong dagat. Sa gitna ng bagyo, nagawa ng grupo na tumawid sa hangganan patungong Raksyom. Noong Agosto 23 ng parehong taon, sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Pumasok ang grupo sa Robberland, isang lupaing walang batas na kanlungan ng mga kriminal at takas mula sa buong mundo. Pagkatapos ng 2 buwan sa lungsod ng Kushan, maraming kabalyero ang namatay sa daan, at ngayon ay 12 na lang ang natitira. Ang pangalawang prinsipe, si Ransen, ang tanging lehitimong tagapagmana ngayon, kasama ang mga huling kahalili ng mga maharlikang pamilya. Dapat nila silang protektahan, kahit nakahihiyan at pagdurusa ang naghihintay sa kanila. Dinala sila ng kanilang paglalakbay sa kastilyo ni Count Delcasiu sa lungsod ng Kasu. Sa isang bintana, natanaw nila ang isang bulwagan na puno ng mga bangkay. Nilabanan ni Bersan ang mga kalaban sa loob ng kastilyo. Diniinan niya ang kanyang sugat at sinabi sa sarili na magtiis pa ng kaunti. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng kamahalang si Ransen, at nanalangin na sana ay ligtas siya. Sa wakas ay narating niya ang isang duguan na dobleng pinto at binuksan ito. Natigilan si Bersan nang makita ang nasa loob. Wasak ang bulwagan ng trono at puno ng mga bangkay. Sa tuktok ng hagdanan, nakahandusay si Delcasiu sa kanyang trono, may espadang nakatarak sa dibdib. Tumingin-tingin si Bersin sa paligid at nagtanong kung ano ang nangyari. Matapos makarinig ng ubo, natanaw niya si Ransen sa hagdanan at tinawag siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Nakahandusay ang prinsipe sa mga baitang na malubhang sugatan. Sabi ni Ransen, tapos na ang lahat. Nagtanong si Versoon kung tapos na ba talaga. Pagkatapos ay naalala niya ang pangakong binitiwan niya sa reyna na protektahan ang lahi ng Vanro. Naisip niya kung ang lahat ng kanilang pagkabigo at pag-asa ay magtatapos na lang ng ganoon. Na may determinadong ekspresyon, tumanggi siyang tanggapin ang ganoong katapusan. Pagkatapos ay idineklara niya na hindi ito maaaring magtapos ng ganito. Habang nakakuyom ang kamao, nilapitan niya ang katawan ni Ransen sa sahig. Pinasan siya ni Bersan sa kanyang likod, determinado na iligtas ang kamahalan. Pagkalipas ng 3 taon, nagpapatuloy ang buhay sa mga guho ng Ilnyon sa lungsod ng Kushan. 2 bata ang tumatakbo at naglalaro sa buong ngayon. Isang binata na may prostetikong braso ang nagtatrabaho sa isang construction site.
Natigilan sandali si Ransom nang tawagin siya ni Berson. Naglakad ang matandang lalaki papalapit sa kanya. Mula sa tuktok ng hagdan, napansin ni Ransom ang kanyang pagdating. Dumula sa baitang ang prosthetic sa kanyang binti at nawalan siya ng balanse. Inalalayan siya ni Berson at tinanong kung ayos lang siya, pero gusto ni Ransom malaman kung ano ang sinabi ng Count. Sumagot siya na gaya ng dati, sinabi sa kanya ng Count na maghintay pa ng 1 buwan. Sabi ni Ransom, kaya pa naman nila sa ngayon at magtatanong ulit sila sa susunod na buwan. Ipinaalala sa kanya ni Berson na sinabihan na niya itong huwag gawin ang ganoong bagay. Ngunit sumagot si Ransom nang nakangiti na hindi niya kayang hilingin sa mga bata na gawin yon. Pagkatapos ay nagkomento ang kanyang kasama na malalaki na ang mga batang iyon. Kahit na lumaki na sila, nagsimulang may sabihin si Ransom. Pinutol siya ng anak nitong lalaki at hinulaan na sasabihin niyang poprotektahan niya sila. Tinapos ni Ransom sa pagsasabing magsisisi siya kung wala ang elixir at sumang-ayon ang lalaki. Kilala bilang Potion of Life, ang elixir ay isang sinaunang himala na natagpuan 200 taon na ang nakalipas sa Ilnyon Dungtion. Sinabi niya na ito ay isang lumang kwento lamang. Nagtanong si Ransom kung ano ang kinalaman yon sa kanya at nagpasya si Bersin na huwag nang magsalita pa. Ipinapalagay ng matandang lalaki na hindi na mauulit ang ganoong himala. 3 kabataan ang tumakbo papalapit sa kanila na tumatawag sa guro. Sumigaw sila na mag-ingat siya dahil may nahuhulog mula sa langit. Itinaas ni Ransom ang kanyang braso at sinalo ang isang nahuhulog na espada. Hawak ang sandata, nagbabala siya na katatapos lang niyang ayusin ang bubong at hindi na niya ito ulitin. Pagkatapos ay ibinalik niya ang espada sa batang lalaki at pinayuhan itong huwag na itong bibitawan muli. Nagdahilan ng bata, sinabing mahigpit naman ang hawak niya rito. Ngunit ipinaliwanag ni Ransom na hindi ito tungkol sa mahigpit na paghawak sa espada. Ipinakita niya na dapat itayo ng maigi ang 2 binti at ipamahagi ang bigat sa buong katawan. At pagkatapos ay dapat isipin ang kalaban sa isipan. Naalala niya ang sarili niyang laban. Sa kanyang alaala, siya ay na-corner at nasugatan. Lumundag si Del Casio patungo sa kanya para sa huling atake. Iwinasiwas ng Count ang kanyang espada sa isang malakas na pagtama. Sinabi sa kanya ni Del Casio na habang mas marami kang pinoprotektahan, mas bumibigat ang iyong mga iniisip. Pagkatapos ay inutusan siya ng vampira na mamatay, ngunit nagawang harangin ni Ransom ang atake gamit ang kanyang espada. Idineklara niya na hindi siya maaaring mamatay dahil mayroon siyang dapat protektahan. Hinawakan siya ni Del Casio at nagpakawala ng isa pang atake. Tumalsik ang dugo sa kanyang mukha habang ipinagtatanggol ang sarili. Sa kanyang alaala, ibinigay niya ang huling atake laban sa Count. Mahigpit niyang hinawakan ang kahoy na espada. Pinapanood siya ni Persona at ng bata habang nabibiyak ang kahoy na bigas sa itaas nila. Nagkomento ang bata na sinira ni Instructor Ransom ang kahoy na dumi. Tiningnan ni Ransom ang training dumi na ngayon ay hati sa 2. Humingi siya ng paumanhin, ipinaliwanag na sinusubukan lang niyang ipakita ang tama at ayusin niya ito. Isa pang batang lalaki ang tumakbo papalapit sa kanya na tumatawag kay Instructor Ransom. Dumating ang binata at inanunsyo na may malaking problema. Sinabi niyang nasa panganib sina Daisy at Seclin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ransom. Sa loob ng isang gusali, napagtanto niyang may mali. Tumatakbo siya sa pasilyo, sinasabing higit pa ito sa away bata dahil naamoy niya ang dugo. Pagkatapos ay sumigaw si Ransom para sa mga bata. Sa isang bulwagan, magkaharap sina Daisy at Seclin na may mga espada. Ang babae ay si Daisy ng pamilyang Ilnyon. Ang lalaki ay si Seclin ng pamilyang Ilnyon. Binati siya ni Nagi at nagkomento na matagal na rin, kapatid na Ransom. Seryoso siyang tinitigan ni Ransom. Nagtanong ang basalyo ni Nagixias kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nasa gitna sila ng isang panayam. Inulit ni Ransom ang salita, kinuwestiyon ang panayam. Sabi ni Nagi, kung magpapakita sila ng potensyal, iniisip niyang gawin silang direktang kadugo niya. Pagkatapos ay nagtanong siya kung paano niya nagagawang ihalo ang kanyang dugo sa kanila. Tinawag siya ni Nagi na kapatid at sinimulang sabihin na mas mabuti pa kahit maging pinakamababang kadugo. Mas mabuti pa yon kaysa mapailalim sa pamumuno ng isang sirang lumpo na walang mga braso at binti. Pagkatapos ay tinanong ng bida kung alam ni Count Sias ang tungkol dito. Sabi ni Nagi, hindi talaga naiintindihan ng kanyang kapatid ang sitwasyon at tinanong kung sa tingin ba niya ay may pakialam ang isang abalang tao sa mga walang kwentang bagay. Tanong ni Ransom kung kusa ba siyang pumunta, kahit alam niyang teritoryo ito ng kanilang pamilya. Kinumpirma niya na alam niya at pumunta siya dahil sa isang chismis na nawalan ng mga braso at binti ang dakilang maestro ng espada na si Ransom at lahat ng iyon dahil sa ilang mga paslit. Kinuwestiyon ni Ransom ang kanyang narinig. Inasar siya ni Nagi, tinatanong kung mapoprotektahan niya pa ba sila sa ganyang katawan. Inutusan niya itong iwanan ang mga bata at umalis ng tahimik kundi ay papatayin niya ito. Pagkatapos ay kinutya siya ni Nagi at tinanong kung may kapangyarihan ba siyang gawin yon. Sumugod si Ransom at sinuntok siya. Ngunit hinarang ng 2 sa mga tauhan ni Nagi ang kanyang atake gamit ang kanilang mga espada. Pagkatapos ay idineklara niyang hindi sila magkatapat at sinabihan silang huwag maliitin ang isang Master Swordsman.
Nagbabala si Ursin na huwag maliitin ang isang master swordsman habang nakikipag-espadahan si Ransen sa dalawang lalaki. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang pagkakahawak sa puluhan ng kanyang espada. Sa isang galaw, pinatalsik niya ang parehong kalaban. Pagkatapos ay pinuri ni Nagi si Ransen, sinasabing napakagaling pa rin niya tulad ng dati. Nagkomento si Ransen na ang mga baguhan ngayon ay walang takot. Simpleng nakiusap si Nagi na huwag siyang maging masyadong malupit. Ngunit nakialam si Del Casio, sinasabing isang halimaw ang kanilang kalaban. Napansin ni Ransen na tila hindi pa rin panatag si Nagi sa paligid niya. Inulit ni Del Casio ang salitang di panatag ng may ngiti, at pagkatapos ay nagtanong kung ang kawalan ng kapanatagan na iyon ay para sa kanya habang nanonood sina Daisy at Seklin. Pagkatapos ay binunot ni Nagi ang kanyang espada. Napagtanto ni Ransen na wala siyang taka sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Naghanda siyang tapusin ang laban sa isang atake. Sa isang iglap, sumugod si Ransen at tinira si Nagi. Nagawang harangin ni Nagi ang atake ni Ransen gamit ang kanyang espada, ngunit sinabi ni Ransen na nahuli niya ito. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake. Gumanti si Nagi ng isang hiwa. Sumunod, nagbanggaan ang mga espada ng dalawa. Nabasag ang espada ni Ransen sa pagtama nito. Pagkatapos ay tinanong niya si Ransen kung ano ang nangyari sa kanya, at ibinunyag ni Nagi na tuluyan ng nasira ang kanyang core, at kinwestiyon siya ni Ransen. Pagkatapos ay tinanong niya kung akala ba talaga ni Ransen ay hindi niya mararating ang pinakamataas na ranggo. Itinaas ni Nagi ang kanyang espada at idineklara na ito ang dahilan kung bakit nakahihigit ang mga lahi. Humarap siya kay Ransen at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin dito ngayon. Iminungkahi ni Nagi na patayin sila isa-isa habang nakatitig sa kanya sina Daisy at Seklin. Hinigpitan ni Bersuon ang pagkakahawak sa kanyang espada, na pagdesisyunang kung ito'y isang laban, matatalo rin lang siya. Pagkatapos ay isinukbit niya ang kanyang sandata. Tinawag lang ni Bersuon si Nagi. Pinakiusapan siya ni Ransen na tumigil, sinasabing may mga batang kailangang protektahan. Tumawa lang si Nagi at nagtanong kung ano daw yon. Pagkatapos ay tinanong niya kung nagmamakaawa ba sa kanya ang master swordsman na si Ransen. Inamin ni Ransen na sinasabing kilalang-kilala niya ito. Alam niyang ang gusto ni Nagi ay yurakan siya at makita siyang bumagsak. Pagkatapos ay isinukbit ni Nagi ang kanyang espada at sinabing hindi niya ito basta-basta hahayaang makatakas. Pinatunog niya ang kanyang mga buko at sinabing kailangan din niyang mag-unat ng kaunti. Sumunod, sinuntok ni Nagi ang mukha ni Ransen. Sinundan niya ito ng isa pang suntok. Bumagsak si Ransen sa lupa dahil sa lakas ng tama. Tinapakan niya ang ulo ni Ransen habang sinusubukan nitong magsalita. Sa wakas ay nasabi ni Ransen na patawad. Napangiti si Nagi. Pagkatapos ay sinabihan niya sila na huwag itong dahan-dahanin. Inanunsyo ni Nagi na titigil na sila sa araw na ito at magpapatuloy bukas. Nilapitan ang dalawang bata ang bumagsak na si Ransen at nagtanong kung ano ang gagawin nila ngayong talunan na siya. Ngunit sumagot siyang ayos lang ang lahat dahil sapat na ang maprotektahan sila. Maya-maya sa isang silid, tinanong ni Ranson sina Daisy at Seklin tungkol sa dahilan ng kanilang ginawa. Pagkatapos ay tinanong niya kung sinusubukan ba talaga nilang maging kamag-anak sa dugo. Humingi ng paumanhin si Seklin sa kanyang master. Nanatiling tahimik si Daisy na nakakrus ang mga braso habang nakaluhod ang bata sa tabi niya. Nagtanong si Ranson kung wala ba siyang sasabihin. Pagkatapos ay kinuwestiyon niya ito tungkol sa kanyang sinabi. Nagtanong si Daisy kung bakit hindi siya pwedeng maglingkod sa ilalim ng utos ni Cassius. Ipinaalala niya dito na dati rin siyang alipin ito. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung nakalimutan na ba niya. Ipinaliwanag ni Ranson na dahil sa sakim na pagnanais ni Zeus na maging vampira, namatay lahat ng kanyang mga kasama at kanilang pamilya, at nagkaganyan siya. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung gusto na ba nitong gumapang sa ilalim niya, at tinanong kung balak ba niyang mabuhay sa pagsipsip ng dugo. Tumayo si Daisy at sumagot, tinatanong kung ano ang kinalaman nito sa kanya, at kung ama ba niya ito. Idineklara niyang aasikasuhin niya ang sarili niyang buhay at hiniling na tigilan na nito ang pakikialam sa kanyang mga gawain at mabuhay na lang ito para sa sarili. Tinawag siya ni Ranson habang tumatakbo ito palabas ng silid. Tinawag ni Seklin ang kanyang master at sinabing walang masamang intensyon si Daisy at sinabi ni Ranson na alam niya. Nagpatuloy si Seklin sa pagsasabing minsan, kailangan ng lakas ng loob para lumuhod sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ranson na sigurado siyang nasasaktan ito ng husto. Sinabi ni Seklin na hihingi siya ng potion kay Tio Borson. Pinasalamatan siya ni Ransen habang paalis ang binata. Pagkatapos ay biglang pumasok si Bersin at nagtanong kung ayos lang si Ransen, at tinanong siya ni Ransen kung ano ang nangyari. Nagsimulang magpaliwanag si Bersin na kanina ay may sinabi sa kanya si Lena. Narinig niya mula kay Daisy na nag-aaway si Ransen at Nagi at mukhang may masasaktan. Kaya pumunta sa kanya ang bata para humingi ng tulong. Tinawag lang ni Lena ang kanyang tiyuhin. Nagtanong ang bata kung bakit niya sinabi gayong pinakiusapan siya ni Daisy na ilihim ito at kinumpirma ito ni Borson. Nagsimulang tumawa si Ransen sa sitwasyon at pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa. Nagpasalamat siya sa lahat para sa kanilang pag-aalala habang inaabot sa kanya ni Bersuon ang isang potion. Kinuha ni Ranson ang bote at nagpasalamat din kay Daisy.
Mag-isa, umubo siya. Nang hinayang si Ranson na kung buo lang ang kanyang core, kaya niyang talunin si Nagi. Lumipat ang eksena sa dalawang batang masayang tumatakbo sa labas. Pagkatapos ay itinuwid niya ang kanyang sarili, sinasabing sapat na ang maprotektahan lang ang mga bata. Iniisip ni Ransen kung ano ang gagawin niya dahil babalik si Nagi kinabukasan. Nagpasya siyang wala siyang pagpipilian, kundi gamitin ang bagay na nasa kanyang kamay. Pinaandar ni Ransen ang bagay sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagpasya siyang ibenta ang isang kayamanan ng pamilya Van Rohe para makalikom ng pondo at maprotektahan ang mga bata. Naisip niya na maaaring masundan ng imperyo ang selyo ng hari, kaya ang tanging bagay na maaaring ibenta ay iba pa. Sa huli, hinugot niya ang aklat ng tadhana mula sa isang portal. Binuksan ni Ransen ang aklat at kinuwestiyon kung bakit ito itinuturing na kayamanan ng hari. Pagkatapos ay may mga sinaunang simbolo na lumabas mula sa mga pahina. Ipinakita ng libro ang isang petsa mula sa kalendaryo ng Rosira na naglalarawan sa lihim na kapilya ng mga kultista na puno ng mga simbolo. Nagulat siyang nababasa niya ang sinaunang wika. Pagkatapos ay tuluyan siyang nilamon ng libro. Isang medalyon na may bituin ang lumitaw. Bumalik ang eksena sa ngayong walang laman na silid. Bigla na lang, nakita ni Ranson ang sarili sa gitna ng mga taong tumatakbo at nagtaka kung ano ang nangyayari. Tumatakbo siya kasama nila, tinatanong kung bakit siya nandoon gayong binabasa niya lang ang aklat ng tadhana. Huminto siya at napagtantong hindi ito isang ilusyon, kundi isang tunay na lugar. Nakilala niya ang lugar bilang Ilnyon Dungjon, ngunit nagtaka kung bakit mukha itong bago. Pagkatapos ay huminto ang grupo at tinanong niya kung ano ang nangyayari at kung sino ang mga taong iyon. Inanunsyo ng isa sa mga lalaking nakatakip ang mukha na may isang nanghihimasok na pumasok sa kapilya. Pagkatapos ay inutusan niya silang kunin muna ang elixir. Nagulat si Ransen nang marinig ang salitang elixir. Napagtanto niya na ang istruktura ay kapareho ng Ilnyon Dungjon at ang elixir ay nahukay doon noong taong 3,673 ng kalendaryong Rusiris. Nangangahulugan ito na naglakbay siya 10,000 taon sa nakaraan. Lumapit ang mga lalaking nakatakip ang mukha sa isang altar kung saan nakadisplay ang elixir. Pinapanood ni Ransen ang eksena at kinukumpirma na totoo ang lahat ng ito. Nandoon ang elixir, patunay na tunay siyang bumalik sa nakaraan. Dinampot ng isa sa mga lalaki ang isang maliit na sisidlan at sinabing ligtas na ang elixir. Nagpasya si Ransen na kung makukuha niya ang elixir, mababawi niya ang lahat ng nawala sa kanya. Pagkatapos ay binilang niya ang kabuang 12 tao sa paligid niya. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa puluhan ng kanyang espada. Iniisip kung dapat ba niyang patayin silang lahat at kunin ang elixir. Ngunit inutusan sila ng isa sa mga lalaki na maghiwa-hiwalay ng dala-dalawa at hanapin ang nanghihimasok bago kunin ang alay. Ibinigay ng isa sa mga lalaki ang mga gawain, ipinadala sina Celtic at Krum sa silangang daanan at sina Sirong at Toton sa kanluranin. Pagkatapos ay itinalaga niya sina Sirwis at Ransen sa hilagang daanan, at nagulat si Ransen na alam nito ang kanyang pangalan. Nagtataka siya kung bakit kinikilala siya ng mga taong iyon mula sa nakaraan bilang isang kakampi. Napagtanto ni Ransen na isang malakas na salamangka sa pag-iisip lang ang makakagawa nito at kinuwestiyon kung ano talaga ang aklat ng tadhana. Tinawag ng kanyang bagong kasama ang kanyang pansin, tinatanong kung bakit siya nakatayo lang doon at walang ginagawa. Pagkatapos ay minadali siya ng lalaki. Nagpasya si Ransen na sa ngayon, mangangalap muna siya ng impormasyon at maghahanap ng pagkakataon. Naglakad silang dalawa sa pasilyo. Pagkatapos ay nakasalubong sila ng isang babae, ngunit sumugod ito at inatake ang kanyang kasama. Natalo niya ito sa 1 kilos lamang. Pagkatapos ay humarap ang umatake kay Ransen. Kinwestiyon ni Ransen ang transparent na bakas na iniwan ng atake. Umatake ang lalaki, ngunit sinalag ni Ransen ang suntok gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang sandata. Sa 1 kilos, itinulak siya ni Ransen paatras. Pagkatapos ay nagkomento siya na napakasama ng tibay ng espada. Nagtataka ang umatake kung iyon ba ay isang sword aura o iba pa. Napagtanto ni Ransen na hindi lang siya ang nakakapansin na kakaiba ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagpasya siyang subukan ito muli at inihanda ang kanyang espada. Bigla siyang may napagtanto. 2 bata ang lumitaw na nagtatago sa likod ng isang haligi. Tumakbo sila sa likod ni Ransen na nagtanong kung bakit sila nandoon. Inaakusahan siya ng babaeng nagpoprotekta ngayon sa mga bata na walang kahihiyan sa pakikipag-alyansa sa mga kultistang dumudukot ng mga bata. Kinuwestiyon niya ito, tinatanong kung plano niyang dumukot ng mga bata at gamitin sila bilang mga buhay na alay. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Bersan, na naghahain ng pagkain sa kanyang pamilya. Naroroon din si Ransen sa mesa na nakangiti. Pabalik sa kasalukuyan, dumating ang iba pang mga kultista sa lugar at nagtanong kung ano ang nangyari. Tinanong nila si Ransen kung si Sarwas ba ay natalo ng nanghihimasok at kinumpirma niya ito. Pagkatapos ay inutusan sila ng kanilang pinuno na magsanib puwersa. Sumugod ang mga kultista sa isang sabay-sabay na pag-atake. Nagulat ang babae sa biglaang pagsalakay habang nagtatago ang mga bata. Lumingon si Ransen sa kanya at sinabing dapat silang magkakampi. 2 kultista ang tumakbo sa pasilyo patungo sa kanila.
Itinuro ng isa sa kanila ang laban at sumigaw na nahanap niya sila. Nagtaka siya kung naambush ba si Ransen at inutusan silang tulungan siya. Ikinrus ng babae ang kanyang espada sa espada ni Ransen. Pinapanood lang ni Ransen ang eksena. Pagkatapos ay inatake niya ang isa sa mga kultista mula sa likuran. Sinaksak siya ni Ransen at inakusahan siya ng kultista ng pagtataksil. Pagkatapos ay tumayo si Ransen sa ibabaw ng katawan ng lalaki. Pinasalamatan niya ito para sa maliit na palabas na nagpadali sa pagpatay sa kanya. Ipinaliwanag niya na walang ingat siyang inatake ng lalaki, kaya gumanti lang siya para iligtas ang sariling buhay. Hiniling ni Ransen na patuloy siyang tulungan tulad ng ginagawa niya ngayon. Lumapit ang isa sa mga pinuno ng kultista, sinasabing hindi niya mabasa ang lalaking iyon. Huminto siya sa harap ng mga nakahandusay na katawan at tinanong si Ransen kung iyon ba ay pagtataksil. Nagkomento ang kultista na ang naghihinagpis na kaluluwa ng isang namatay ng may sama ng loob dahil sa pagtataksil ay hindi naman masama. Nakatitig sa kanya si Ransen at ang babae habang idinadagdag niya ang magulong katangian ng pagtataksil mismo at sinasabing sa kaluluwa ng isang marangal na kabalyero, mas malulugod pa ang Panginoon. Nagsisisi ang babae na hindi siya tumawag ng tulong dahil hindi niya inaasahan na may lilitaw na isang advanced specialist doon. Sumulyap siya sa gilid. Nanginginig sa takot ang mga bata sa likod niya. Pagkatapos ay itinaman niya ang kanyang sarili na nagsasabing siya ay isang intermediate level specialist. Inaamin ng babae na hindi niya kayang talunin ito ng mag-isa at iminungkahing unang umatake para makahanap si Ransen ng pagkakataon. Pagkatapos ay sumugod siya at inatake ang kultista. Sinalag niya ang atake at sinuntok ito. Naghahanda ang babae para sa isang ganting atake, ngunit nagawa niyang iwasan ang kanyang espada. Ngumiti ang kultista at naghanda para ibigay ang pangwakas na atake. Tumingin lang siya sa itaas patungo sa paparating na atake. Maingat na pinapanood ni Ransen ang eksena. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Sa isang iglap, sumugod si Ransen ng napakabilis. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang umiikot na hiwa laban sa kultista. Ang atake ni Ransen ay naharangan ng isang artifact at pinapanood ng babae ang eksena. Pagkatapos ay sumugod siya para atakihin ang kultista. Ngumiti ito at nagtanong kung akala ba niya ay mamamatay siya kung wala iyon. Pagkatapos ay nakipaglaban si Ransen sa mga kultista. Nahihirapan si Ransen na harangin ang mga tama, hindi mahulaan ang landas ng espada. Ipinosisyon ng babae ang sarili para atakihin ang kultista mula sa likuran. Umatake siya, ngunit lumingon ito at sinalag ang kanyang atake. Pagkatapos ay lumingon ang babae kay Ransen at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Kinuwestiyon niya kung bakit napakahina nito at tumingin lang ito sa kanyang kamay. Tinukso siya ng kultista, kinuwestiyon ang silbi ng kanyang teknike dahil isa lang siyang pangkaraniwang eskrimador. Pagkatapos ay inatake niya ito ng isang malakas na suntok. Tumalsik ang babae dahil sa lakas ng tama. Naghahanda ang kultista na umatake muli. Nagpaalam siya kay Ransen na naaalala ang lahat ng hirap na tiniis niya sa ilalim ng utos ni Count Casayas. Pagkatapos ay nagpasya si Ransen na ipakita sa kanya kung ano ang kayang gawin ng isang pangkaraniwang atake. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang aura thread technique. Sumugod si Ransen at inatake ang kultista gamit ang kanyang talim. Nagulat ang lalaki dahil ang lakas ni Ransen ay nasa ibang antas na kaysa dati. Nagbanggaan silang dalawa. Hinampas siya ni Ransen ng isang higanteng kamay na nabuo sa pamamagitan ng kanyang teknike. Tinamaan ng atake ang kultista. Tinitigan niya si Ransen. Pagkatapos ay sinaksak siya ni Ransen sa dibdib, ngunit nabali ang kanyang espada at bumagsak siya sa lupa. Pinapanood lang siya ng babae mula sa malayo, nakahandusay. Bumangon si Ransen at, habang nakatayo sa ibabaw ng katawan ng kultista, nagtanong kung ano ito. Pagkatapos ay lumuhod siya at sinimulang kapkapan ang katawan ng lalaki. Nakahanap si Ransen ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito at natagpuan ng elixir, sinasabing nandoon ito. Naghahanda si Ransen na inumin ang laman ng prasko. Tinanong siya ng babae kung ano ang kanyang ginagawa, pagkatapos ay natunaw ang katawan ng kultista at naging mga particle habang tinatawag siya nito. Isang gintong relo na pambulsa ang lumitaw. Lumipat ang eksena sa mga sinaunang guho sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nasa labas si Daisy at nagtataka kung saan nagpunta ang kanyang kapatid sa ganoong oras ng gabi. Kinausap niya si Berson, sinasabing kailangan niyang humingi ng tawad kay Ranson kahit gabi na. Lumapit si Daisy sa bahay na nag-iisip kung nakabalik na ba siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya si Ranson na nakahandusay sa lupa. Tinawag ng dalaga ang kanyang kapatid. Walang malay si Ranson habang hawak ang kahon na gawa sa kahoy. Sa tabi ng kama ni Ransen, tahimik siyang pinagmamasdan ni Daisy at Bersin. Sabi niya ay mananatili siya sa tabi nito at hiniling ni Bersin na sabihan siya kapag nagising na ito. Sumang-ayon naman si Daisy sa isang simpleng tango. Mag-isa, patuloy niya itong binantayan. Nanatiling walang malay si Ranson sa kama dahil sa kanyang mga sugat. Tinitigan niya ito ng mabuti saglit. Biglang gumalaw si Ranson sa kama. Itinaas niya ang kanyang prosthetic na kamay at itinangging uminom siya. Pagkatapos ay bigla siyang nagising na humihingal. Tiningnan ni Ranson ang sarili niyang kamay, naguguluhan. Pagkatapos ay lumingon siya at napansin ang presensya ni Daisy.
Guminhawa ang loob, tinawag niya itong kapatid at tinanong kung anong nangyari, bakit siya nawala, at bakit puro dugo ang kanyang katawan. Nanatili siyang tahimik, na ikinalito ng dalaga dahil sa kawalan niya ng sagot. Umupo si Ranson at tinanong kung bakit ganoon ang tingin niya sa kanya, kinukumpirma na tinawag siya nitong kapatid. Nahiya, itinanggi niyang sinabi iyon, pero itinuro niya na maga ang kanyang mga mata at pisngi dahil sa pag-iyak. Nakangiti, tinanong ni Ranson kung totoong nag-alala siya, at kinumpirma ito ni Daisy, sabay tanong kung hindi ba dapat. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito at tinapik ang ulo, at nagreklamo naman ang dalaga na hindi na siya bata. Naisip ni Ranson na matagal na rin mula noong huli silang nagbiruan ng ganoon ni Daisy. Bigla niyang idinantay ang kamay sa kanyang ulo at nawalan ng balanse. Nagpanik siya at tinawag ito habang tumatagilid ito sa gilid ng kama. Tiningnan ni Ranson ang kanyang kamay at napagtantong hindi iyon panaginip. Totoo iyon. Tinanong siya ni Daisy tungkol sa kanyang katawan at pagkatapos ay inalis ang kanyang arm prosthesis. Tumayo si Ranson at ipinahayag na bumalik na ang kanyang katawan. Sumuray-suray siya pasulong na ipinapahayag na nakabalik na siya. Pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig at isinigaw ni Daisy ang kanyang pangalan. Umalinggaw ang mga boses tungkol sa kanyang mga braso at binti na tumubo muli at mga babala na huwag hilahin ang kanyang braso. Dahan-dahang iminulat ni Ranson ang kanyang mga mata, naguguluhan. Nakatingin sa kanya mula sa itaas sina Berson, Daisy, Seclin, at ang maliit na si Lena. Tinanong ni Berson si Ranson kung paano nangyari ang ganoong himala. Inihayag niyang uminom siya ng isang elixir na ikinagulat ni Berson dahil sa halaga nitong 50,000 dalons para sa isang lagok. Sabi ni Ranson, kailangan niya munang may tingnan at itinaas ang kumot. Tinanong ni Berson kung makakagalaw na siya at sumagot si Ranson na maaaring kailanganin niya ng rehabilitasyon pero magiging maayos din siya. Lumapit siya sa isang aparador at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Hiniling ni Ranson kay Berson na samahan siya at pumayag naman ito. Magkasama, tiningnan nila ang isang walang lamang altar kung saan dapat naroon ang elixir. Tinanong siya ni Berson kung ano ang nangyayari pero inamin ni Ranson na hindi rin siya makapaniwala sa sitwasyon. Binuksan niya ang kahon na naglalaman ng isang susi at sinabing may kailangan siyang tingnan. Isang alaala ang nagpakita na lalong pinalakas ang seguridad sa paligid ng susi. Dahil dito, napagpasyahan niyang ito ang susi para buksan ang isang lihim na lugar. Itinaas niya ang susi at isang summoning circle ang lumitaw mula rito. Mabilis na lumawak ang bilog sa paligid nilang dalawa. Nagtaka si Ranson kung ano yon. Sa harap nila, isang lihim na silid ang nabunyag na naglalaman ng mga kayamanan at isang manikin na nakasuot ng kapa. Ang mga gintong barya pa lang ay nagkakahalaga na ng 5,000 dalon, at bukod doon, may mga artifact, sinaunang espada, at baluti, at maging mga pangunahing kagamitan. Kinwestiyon ni Berson si Ranson kung paano nangyari ang lahat ng ito. Una ang paghilom ng kanyang mga paa at kamay, at ngayon naman ito. Habang nakahawak sa kanyang batok, inamin ni Ranson na hindi rin siya makapaniwala. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ranson na naglakbay siya sa mismong lugar na yon 10,000 taon sa nakaraan. Labis na ikinagulat ni Berson ang kanyang narinig. Pagkatapos ay napagtanto niyang totoo ang lahat. Iniisip ni Ranson kung ang kapangyarihan ng artifact ay hindi pang isahang gamit lang at kung maaari siyang bumalik sa nakaraan ng paulit-ulit. Tinawag niya si Berson at sinabing may kailangan muna siyang gawin. Sa ibang lugar, napangiti si Del Casio ng may kasiyahan. Nagunat siya sa kama na napapalibutan ng mga katawan sa sahig at nagkomento na ito ang kahulugan ng mabuhay. Tinawag niya si Ranson at tinanong kung dapat ba nilang puntahan ang basurang iyon. Pagbukas niya ng pinto, nakaharap niya si Ranson at tinanong kung ano yon. Tinanong ni Nagi kung pumunta roon si Ranson para batiin siya, pero napansin niya ang mga braso at binti ni Ranson at kinwestiyon ito. Inutusan ni Nagi ang kanyang mga tauhan na agad ipaalam sa Panginoon na nabawi na ni Ranson ang kanyang core. Bilang tugon, hinugot ni Ranson ang kanyang espada at sumugod ng may mabilis na paghiwa. Nagulat sa atake ang isa sa mga tauhan ni Nagi. Tumama ang hiwa sa gitna ng kanyang dibdib at ganoon din ang nangyari sa isa pang lalaki. Tinitigan siya ni Nagi, hindi maintindihan kung paano naging posible yon. Hinigpitan ni Ranson ang kanyang hawak at sumugod patungo kay Nagi. Tumakbo siya sa pasilyo, handang umatake. Hinugot ni Nagi ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili, at pagkatapos ay sinalad niya ang atake ni Ranson. Nakangiti, tinanong niya kung balak ba ni Ranson na lumaban gamit ang isang sinulid ng aura sa halip na isang buong talim. Napagtanto ni Nagi na hindi pa ganap na nakakabawi ang core ni Ranson. Mahigpit na hinawakan ni Ranson ang kanyang espada. Simpleng tanong niya, "O, ano ngayon?" Pagkatapos ay naghanda muling sumalakay si Ranson. Nag-ayos ng tindig si Nagi para lumaban, sinasabing iba na siya sa nakaraang 3 taon at isa na siyang class noble ngayon. Ipinagmayabang niya ang kanyang superior na pangangatawan at ang kanyang immortal na kakayahang magpagaling. Siya ay magiging isang karapat-dapat na kalaban kahit para sa isang master swordsman. Humagupit ang atake ni Ranson patungo kay Nagi. Tinamaan siya ng direkta ng atake at naputol ang ulo ni Nagi mula sa kanyang katawan dahil sa hiwa ng espada. Ang pugot na katawan ay natunaw at naging mga particle sa harap ni Ranson.
Lumuhod siya at sinabing nakabawi na ang kanyang core, pero kailangan pa niyang muling ipunin ang kanyang aura. Sa ibang pagkakataon, tinanong siya ni Daisy kung totoong bumalik siya sa nakaraan at ininom ang elixir. Kinumpirma ito ni Ranson at ipinaliwanag na gumamit siya ng isang kayamanan ng maharlikang pamilya ng Van Roa para bumalik sa nakaraan. Tinanong siya kung maaari pa siyang bumalik, pero sinabi ni Ranson na hindi niya alam dahil hindi na nagpakita ng anumang reaksyon ang gamit. Isang babae na nagngangalang si Malan ang nagpahayag ng kanyang pagdududa, na nagmumungkahi na marahil ay magiging posible ito sa pamamagitan ng isang artifact mula sa panahon ng Mahika. Naisip ni Ranson kung ang isang bagay na napakaliit ay tunay na naglalaman ng banal na kapangyarihan, gaano man sinauna ang teknolohiya. Pinutol siya ni Daisy, kinuwestiyon ang elixir na natuklasan 200 taon na ang nakalipas dahil ininom niya ito 10,000 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay may napagtanto siya at napasigaw na tama ang dalaga, na ikinalito nito. Naalala ni Ranson na kalahati lang ng elixir ang ininom niya bago bumalik. Tinanong niya si Berson kung mayroon bang anumang talaan na kalahati lang ng elixir ang natagpuan, ngunit hindi pa narinig ni Berson ang tungkol sa dami nito. Itinaas ang kanyang mga kamay na pagpasyahan ni Ranson na sa kasong iyon, imposible itong malaman. Nag-iisip sila kung isang buong elixir ba ang orihinal na natuklasan o kung nabago ang kasaysayan dahil ininom ni Ranson ang kalahati nito. Binalaan siya ni Simolon na kung makakabalik siyang muli sa nakaraan, ang ginawa niya roon ay maaaring magbago sa buong mundo. Tinanong si Ransen kung ano ang nais niyang makamit kung mababago niya ang nakaraan. Nag-isip siya sandali tungkol sa kanyang layunin. Ang una niyang layunin ay paghihiganti sa pagkawala ng kanyang mga magulang at kapatid sa isang gabi. At ang kanyang tungkulin bilang huling miyembro ng maharlikang pamilya ng Van Roa ay ang muling pagtatayo ng kaharian. Ngunit sinabi ni Ransen na para magawa iyon, kailangan niya munang patayin si Count Zeus. Naalala niya noong naniwala siyang masisiguro ang kaligtasan ng kanyang pamilya kung magiging basalyo siya ng Panginoon ng Kushan. Ngunit napagtanto niyang ang kaligayahang nakamit sa pamamagitan ng kamay ng iba ay hindi matatag. Binalaan siya ni Simelan na malakas si Count Zeus dahil dati na siyang isang bihasang eskrimador at ngayon ay nakuha pa ang tunay na dugo ni Del Casio. Sinabi ni Ransen na hindi ito isang opsyon at iniisip kung paano magre-react si Zeus kapag natuklasan nito kung gaano na siya kabaliw. Nagtipon sa paligid ng mesa, idineklara niyang ito ay isang laban na hindi maiiwasan para sa lahat. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na ang ulat sa buwis na dapat isumite kay Count Zeus ay kailangang maipasa sa loob ng 3 linggo. Sinabi ni Ransen nang may paninindigan na dapat nilang ayusin ang usapin bago iyon. Nagsasanay si Ransen ng mag-isa gamit ang kanyang espada sa isang wasak na arena. Naalala niya ang estilo ng pag-espada na ginamit ng mga miyembro ng kulto 10,000 taon na ang nakalipas. Ito ay isang mapilit at matibay na pamamaraan na may taglay na enerhiyang kayang pumutol. Kinutya ng isa sa mga miyembro ng kulto ang silbi ng isang aura blade at tinawag siyang isang pangkaraniwang eskrimador na hindi kayang basahin ang isip ng espada. Ngunit nararamdaman ni Ransen na para siyang nakikipag-usap sa mismong talim o sa halip para siyang naging ang espada mismo. Pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata na may bagong pananaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang sandata at idineklara na naiintindihan na niya ngayon. Sinabi ni Ransen na tiyak na hindi ito isang aura. Tumatakbo si Daisy papalapit sa kanya, sumisigaw na may nangyaring masama. Ang pagbanggit sa pangalan ni Count Zeus ay nagpaalerto sa kanya. Sa kanyang bulwagan, ipinaalam ng isang lalaki sa Panginoon na inimbitahan ang pamilya ni Ransen sa kastilyo sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Del Casio na matagal na niyang hinintay ang mga maharlika ng kaharian ng Van Roa, at sa wakas ay dumating na ang oras upang gamitin sila bilang mga sakripisyo. Nag-isip si Ransen na 3 linggo na lang ang natitira bago ang deadline ng buwis, at ngayon ay bigla silang inimbitahan ng Count. Ipinahayag ni Bersin ang posibilidad na natuklasan ng Count ang pagkamatay ni Nagi, ngunit nag-aalinlangan si Ransen, sa paniniwalang isisisi niya ito sa mga rebelde. Sumingit si Simulan na nagsasabing ang tunay na problema ay nasira ang kanilang plano na patayin ang Count dahil sa biglaang imbitasyon. Ibinunyag niya na ang kanilang tanging pagkakataon ay noong ginagawa ni Count Zeus ang kanyang ritual, na pumukaw sa kuryosidad ni Ransen. Ipinaliwanag ni Similon na mula nang mangyari ang nangyari sa kanyang kapatid, umaalis ang Count sa kastilyo 1 beses sa 1 buwan para magsagawa ng ritual ng mag-isa. Idinagdag ni Daisy na nakita rin niya ang mga tauhan ni Zeus na kumidnap ng mga bata. Nagtapos si Similon sa pagsasabing ang mga nayon na hindi makapagbayad ng buwis ay nilipol at lahat, kapwa mga bangkay at mga bata, ay ginagamit bilang sakripisyo. Tinanong ni Ransen kung bakit siya maghahanda ng mga bangkay at buhay na alay para magpakumbaba sa isang nilalang na hindi man lang niya nauunawaan. Nang hinayang siya sa kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat habang siya ay nakakulong sa bahay dahil sa kanyang mga sugatang braso at binti. Tinanong ni Ransen si Similan kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Simple lang niyang sinagot na mayroon siyang network ng impormasyon. Naging balisa siya, kinukwestiyon kung paano siya nag-isang pumunta sa isang mapanganib na lungsod.
Binigyang diin lang ni si Milan na ang kanilang plano ay tuluyan ng nasira. Nagkomento si Bersin na si Sid ay 20 taong gulang na at isang adulto, ngunit sumagot si Ransen na mapanganib pa rin para sa kanya na maglakad mag-isa sa lungsod. Tinawag siya ni Daisy na kuya. Tinanong niya kung kaya ba talaga niyang talunin si Xius. Hawak ang kanyang espada, matatag na sumagot si Ransen na kailangan niya. Pagkatapos ay inilagay niya ang talim sa mesa at sinabing sa pamamagitan nito, mayroon silang pagkakataon. Nakilala ito ni Bersin bilang espada ng hari, isang sandatang ginawa sa pamamagitan ng pagpino ng celestial silver steel gamit ang aura. Itinaas ito ni Ransen at idineklara na ang mga masasamang nilalang tulad ng mga vampira ay hindi kayang labanan ang talim na ito. Sinabi ni Milon na naniniwala siya sa kanya at kung mabibigo sila, maaari na lang silang mamatay ng magkasama. Ang kanyang deklarasyon ay nag-iwan sa kanya ng halatang pagkagulat. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabing nagbibiro lang siya. Nagtapos sisimulan na sa anumang kaso, kailangan nilang humanap ng ibang paraan upang patayin si Count Xius. Sinabi ni Ransen na ito ay mapanganib, ngunit maaaring ito lamang ang tanging pagpipilian sa ngayon. Ang eksena ay lumipat sa nayon ng Rera, kung saan ilang mga bata ang tumatakbo sa isang parang. Ipinakita ng isa sa mga lalaki ang isang napakalaking kabute na nahanap niya, ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na mas malaki pa ang sa kanya. Dahil sa pananabik, tumakbo ang isa sa kanila at iminungkahing umuwi sila para sukatin kung alin ang mas malaki. Biglang nilamon ng malaking apoy ang nayon. Dahil sa takot, nagtataka ang mga taga-nayon kung ano ang nangyayari. Inatake ng isang kabalyero ang isa sa mga taga-nayon gamit ang kanyang espada. Isa pang lalaki ang sinaksak mula sa likod ng isang sundalo. Isang bangkay ang walang seremonyang inihagis sa isang kariton. Pinagmasdan ng mga kabalyero ang pagkawasak na kanilang idinulot. Nakita nila ang mga bata at nag-utos na walang sinuman ang maaaring tumakas. Isang grupo ng mga sundalo ang lumapit sa mga batang lalaki. Nakita ng mga batang lalaki ang kanilang sarili na na-corner ng mga kabalyero. Isang palaso ang pinakawalan ng buong bilis. Tumama ang panudla sa ulo ng isa sa mga kabalyero. Marami pang palaso ang agad na nagpabagsak sa dalawa pang sundalo. Nagulat na tumingin ang mga bata sa direksyon kung saan nanggaling ang mga palaso. Isang mamamana ang lumapit at nagtanong kung ayos lang sila. Tinanong siya ng isa sa mga bata kung sino siya. Nagpakilala siya bilang si Libera Pietranda. Inulit ng mga bata ang pangalan ng may pagkalito. Pagkatapos ay nakilala nila siya bilang ang baron. Sinabi ni Randa na mag-uusap sila ng detalyado mamaya. Sa ngayon, sinabi niyang kailangan nilang umalis sa lugar na yon. Sumigaw ang isa sa mga bata na nandoon pa ang kanyang ina, ngunit hinila sila ni Randa palayo sa apoy. Napagtanto niya na gaano man karami sa mga tauhan nito ang kanilang patayin, imposible itong mapigilan. Pinanood ni Randa ang nayon na nagliliyab at napagtanto na ang Count ay talagang lumampas na sa punto kung saan wala nang balikan. Ang eksena ay lumipat sa kastilyo ng Count sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Sa loob ng mga pader, nakahanay ang mga kariton na may lulang mga bangkay na may takip. Isang sundalo ang nagbabantay sa pila ng mga kariton. Ipinaalam ng isang tauhan kay Del Casio na may kabuang 116 na nabangkay ang dinala, higit pa sa itinalagang kwota. Sinabi ni Del Casio na siya na ang bahala sa iba pa at pinaalis na siya. Lumapit siya sa isa sa mga bangkay at hinila pabalik ang kumot na nakatakip dito. Tumayo siya mula sa isa sa mga bangkay at pinunasan ang kanyang bibig. Nakangiti siyang nagkomento na papasok ang grupo ni Ransen sa palasyo bukas at napapalapit na ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Pagkatapos ay tumalikod siya para maglakad palayo sa tumpok ng mga bangkay. Bigla, isang kamay ang gumalaw sa ilalim ng isa sa mga kumot at huminto si Del Casio at lumingon, naramdaman ang kakaibang dalaw. Isang espada ang mabilis na hinugot mula sa ilalim ng kumot. Isang bugso ng enerhiya ang sumabog mula sa kariton patungo kay Del Casio. Sa isang naunang pag-uusap, ipinaalam ni Siamalan na ayon sa impormasyon, ang mga bangkay mula sa nayon ng Ruira ay dadalhin ngayon. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang kapatid na magpanggap na patay at pumasok sa kariton. Sa ganoong paraan, maihahatid siya ng direkta sa Count at dapat niyang pigilan ang kanyang mana hanggang sa oras na yon. Ang plano ay umatake kapag ibinaba ng Count ang kanyang depensa. Sinalag ni Del Casio ang atake at nagtanong kung ano ang nagdala sa kanya doon ng walang abiso. Pinipilit ni Ransen na labanan ang kanyang depensa at inamin na alam niyang hindi ito magiging madali. Nagkomento si Del Casio na gumaling na ang katawan ni Ransen at binati siya sa posibleng pagkahanap niya ng isang elixir. Napagtanto ni Ransen na naabot na ng estratehiya ang limitasyon nito at sa huli, kailangan nilang harapin ang isa't isa. Pagkatapos ay naghanda si Del Casio para sa laban at tinawag siya. Inaanyayahan niya siyang bigyan siya ng lasa ng isang kalugod-lugod na kawalan ng pag-asa. Nag-focus si Ransen at inayos ang kanyang tindig gamit ang espada. Nararamdaman niya ang koneksyon sa kanyang talim, ang kanyang mga matay naghahanda na basahin ang puso ng espada. Pagkatapos ay sumugod ang dalawa at nagbanggaan ang kanilang mga espada. Tumalsik si Del Casio dahil sa lakas ng pagbangga. Nakabawi siya at nagpakawala ng malawak na pahalang na atake. Tumalon si Ransen para iwasan ang atake. Lumingon siya at bumalik sa kanyang kalaban.
Muling sumugod si Del Casio sa kanya. Naghahanda si Ransen para sa susunod na galaw. Tinitigan siya ni Del Casio ng masama. Dumula si Ransen sa lupa, iniiwasan ang ataking dumadaan sa kanya. Pagkatapos ay umikot siya at nagbigay ng mabilis na hiwa sa liig ni Del Casio, ngunit nasangga ng vampira ang espada sa huling segundo. Sinabi ni Del Casio na kahanga-hanga iyon dahil kung mas mahina ang kanyang aura, naputol na sana ang kanyang liig. Idinagdag niya na inaasahan na ito sa kaharian ng Banroa. Isang bagong boses ang nagsabi na siya siguro ang nawawalang pangalawang prinsipe ng Banroa na hindi kailanman natagpuan ang katawan. Nagkomento lang si Del Casio kung gaano ito kahalaga. Pagkatapos ay sinabi niya na sa pag-aalay ng ganoong kahalagang kaluluwa, tiyak na matutupad ang kanyang hiling. Sumugod si Ransen gamit ang isang malakas na paikot na hiwa. Idineklara ni Del Casio na walang silbi kahit ilang beses pa siyang sumubok. Pagkatapos ay sinangga niya ang espada gamit ang kanyang kamay at sinabing hindi kailanman matatagos ng espada ang kanyang aura. Mas idiniin ni Ransen ang kanyang espada sa kamay ni Del Casio. Pagkatapos ay nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan na nagdulot ng malaking pagsabog. Sa ibang bahagi ng lungsod, nananatiling kalmado ang kabalyero sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Nakaupo si Nagi sa isang mesa sa labas ng isang tavern kasama ang isang kasama. Lumapit ang kanyang mga tauhan at nagtanong kung bakit niya sila tinawag. Isa sa kanila ang nagtanong kung nagpaplano ba siyang gumawa ng malaking gulo. Sumagot si Nagi na hindi, ngunit nakatanggap siya ng impormasyon na mayroong kakaibang maaaring mangyari. Nagtanong naman ang isa pang miyembro ng grupo kung anong uri ng impormasyon ang natanggap niya. Bigla, lahat sila ay nag-react sa isang malakas na pagyanig. Sa di kalayuan, nakikita nila ang pagbabanggaan ng mga enerhiya at nagtataka kung si Count Celsius ay may kalaban. Nagtanong ang mga tauhan kung ito ba ang tinutukoy ng hepe at kung sino ang posibleng kalaban. Kinuha ni Nagi ang isang largabista at nagtaka kung sino ang maglalakas loob na gumawa ng ganoong kapangahasan. Nagpasya siyang kailangan nilang tingnan ito at ibinigay ang gamit sa isa sa kanyang mga tauhan. Tumingin ang lalaki sa largabista at nakilala ang taong nasa laban. Nagulat, nagtaka siya kung si Ransen nga ba talaga yon. Nagtanong si Nagi kung ano ang narinig niya, kinu-question kung talagang nakabawi na ang katawan ni Ransen. Sa isang madilim na silid, sinabi sa kanya ni simulan na ito na ang huling pagkakataon at hindi na ito mauulit. Pinayuhan niya siyang mag-isip ng mabuti para hindi niya ito pagsisihan habang buhay. Pabalik sa kasalukuyan, nanatiling tahimik si Nagi. Nagtanong ang kanyang mga tauhan kung manonood lang ba sila. Ipinakita ang isang imahe ng isang mamamana na nagpoprotekta sa mga natatakot na bata. Pagkatapos ay idineklara ng mga kasamahan na dapat din silang makialam. Humarap siya sa kanyang mga tauhan at humingi ng paumanhin. Samantala, marahas na nagbanggaan ang mga espada ni Ransen at Del Casio. Naghahanda si Ransen na muling atakihin ang kanyang kalaban. Muling pinigilan ni Del Casio ang espada gamit ang kanyang kamay. Umatras si Ransen at naghandang humiwa muli. Nag-react si Del Casio nang sa wakas ay tumagos ang espada sa kanyang depensa. Isang hiwa ang bumuka sa kanyang lieg at hinawakan niya ito ng kanyang kamay. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinumpa ang bata. Ang kabilugan ng buwan ay nagbibigay liwanag sa tuktok ng wasak na kastilyo. Hinawakan ni Del Casio ang sariling lieg at nagkomento sa napakagaling na pag-espada ng kanyang kalaban. Patuloy na nakatitig sa kanya si Ransen nang walang imik. Pagkatapos ay naisip ng vampira na balang araw ay maaaring mahuli siya. Inamin niya na hindi naman sa kaya niyang patuloy na tumanggap ng mga suntok habang buhay, habang may mga ibang vampirang lumitaw sa likod niya. Sabay-sabay na sumugod ang lahat ng vampira kay Ransen. Naghahanda siya para sa paparating na atake. Sa isang galaw, pinutol niya ang isa sa mga papalapit na vampira. Sinumpa niya ang mga vampira dahil nagtago siya sa mga bangkay para lang harapin si Xius sa isang mano-manong laban. Napagtanto ni Ransen na walang katapusan ang mga ito. Sa ganitong bilis, mapapagod siya bago pa man niya mapabagsak si Xius. Inatake siya ng isa sa mga vampira ng mabilis na hiwa. Iniwasan niya ang espada habang dumadait ito sa kanyang mukha. Napagtanto ni Ransen na kailangan niyang magmadali at tapusin sila. Isa pang vampira ang naghahanda ng patayong atake laban sa kanya. Napalingon si Ransen sa pagkagulat nang maramdaman niya ang biglaang paglapit. Isang palaso ang humiwa sa hangin sa mabilis na tulin at tumama sa ulo ng vampira na pumutol sa kanyang atake. Pagkatapos ng pagtama, bumagsak sa lupa ang katawan ng vampira. Nag-react ang ibang mga vampira, nakilala ang pilak na palaso na may aura. Lumingon si Ransen upang tingnan kung saan nanggaling ang tira. Nakilala niya si Liber Pietranda na may hawak na busog. Isang binata sa tabi niya ang kumaway at sumigaw na naroon din sila. Tinawag siya ni Ransen sa pangalang Jauren. Sunod, nakita niya si Simulan na papalapit. Di nagtagal, lumitaw din si Daisy. Nagulat siya na makita pa si Seklin kasama nila. Isang grupo ng mga lalaki ang sumusugod kasama ang kanilang pinuno na sumisigaw na dapat mamatay ang lahat dahil nagtipon-tipon na ang lahat ng kanyang target. Muling tinutok ni Liberapiet ang kanyang busog. Iniunat ni Similon ang kanyang kamay paharap. Pinakawalan ni Chelron ang kanyang mga palaso at pinabagsak ang dalawang vampira ng sabay. Naglalaban ng magkasama sina Daisy at Seklin, ipinagtatanggol ang kanilang sarili sa mga atake ng kaaway.
Nagtanong si Ransen kung bakit sila nandoon lahat, nag-aalala sa posibilidad na masaktan sila. Pinagalitan siya ni Daisy sa pagsubok na gawin ang lahat ng mag-isa, sinasabing nandito na ang lahat ngayon. Idineklara niya na ito ay isang bagay na kailangan nilang harapin ng magkakasama. Sumang-ayon si Jaran ng may sigla. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kapatid na mag-focus lamang sa count. Nag-react si Ransen sa mga salita ng kanyang kasama. Naiintindihan niya na hindi na ito ang panahon para tratuhin sila na parang mga bata. Naging nakatutok at determinado ang kanyang tingin para sa laban. Itinaas ni Ransen ang kanyang espada at idineklara na mayroong isang bastardo na kailangan niyang tapusin. Nagtanong si Del Cashew kung dapat ba niyang simulan sa pagpunit ng kanyang braso. Nagbago ang braso ng vampira, lumaki ito at tumubo ang matatalim na kuko. Umatake si Del Cashew gamit ang kanyang nagbagong braso, ngunit sinalag ni Ransen ang atake gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang lieg at isang harang ang lumitaw na nagtataboy sa atake ng vampira. Pagkatapos ng pagsabog, tuluyang nadurog ang braso ni Del Cashew. Tumingin siya sa kanyang balikat at nagtanong kung ano ang nangyari. Itinaas ni Ransen ang isang sirang kwintas at sumigaw na ito ang kwintas ng proteksyon. Ang kwintas na natagpuan niya sa mga guho ay nabasag sa lupa, matapos tuparin ang layunin nito. Tinitigan siya ni Del Cashew na nag-iwan ng butas sa depensa matapos ang kanyang buong lakas na atake. Sinamantala ni Ransen ang pagkakataon upang gamitin ang kanyang sikretong alas. Idineklara niya na ang puso ng espada at ang kanyang puso ay nagiging isa. Pagkatapos ay sumugod siya upang ibigay ang atake. Nagpakawala si Ransen ng isang malakas na atake na hugis ipo-ipo. Isang lalaking bahagyang nakatakip ang mukha ang nagpakita at nagtanong kung paano nila ito nagawa sa kanya, kay Kias. Pagkatapos ay sumigaw siya na si Ransen ang mamamatay at pinakawalan ang sarili niyang atake. Nagsimulang daigin ng ipo-ipo ni Ransen ang atake ng kanyang kalaban. Direktang tinamaan si Kias ng atake. Isang bitak ang bumuka sa bahagi ng leg, nahiwa ng walang tigil na pag-atake. Sa siwang na yon, naghahanda si Ransen para sa huling pag-atake. Sumugod siya ng may direkta at tiyak na saksak. Direktang tumama ang saksak sa leg ni Xius. Nanatili si Ransen sa kanyang tindig, humihinal pagkatapos ng huling galaw. Nakatayo si Ransen habang bumabagsak sa lupa ang katawan ni Xius. Gumulong sa lupa ang ulo ng Panginoong Vampira, talunan. Habang nakahandusay, nagtanong si Xius kung iyon ba ay isang soul blade. Ipinaliwanag ng binata na sinubukan niya lamang paghaluin ang susi ng sinaunang espada sa isang aura blade. Pagkatapos ay nagtaka siya kung iyon ba talaga ay isang soul blade, ang simbolo ng isang grandmaster. Bigla, isa sa mga natitirang vampira ang napahawak sa kanyang dibdib at sumigaw. Pinapanood ni Daisy at Jaren habang isa-isang bumabagsak ang ibang mga vampira. Nagtataka ang mga tauhan ni Nagi kung namamatay ba sila dahil sa gulat at kung ano ang nangyayari. Nadudurog ang katawan ni Shaz habang napagtanto ni Ransen na tunay niya itong napatay. Tinawag siya ng mamamana sa titulong, Sir Ransen. Pagkatapos ay kinumpirma ni Liberapiet na tunay niyang pinatay si Shaz. Ipinaliwanag ni Liberapiet na ayon sa mga talaan, ang mga vampirang nawalan ng kanilang pinagmulan ay nawawalan ng ulirat sa loob ng 1 o 2 araw. Tinanong ni Ransen kung makakabawi sila sa loob ng ilang araw, at kinumpirma ng mamamana na ngayon ang perpektong pagkakataon para ubusin ang mga natitira. Pagkatapos ay humingi siya ng pahintulot na lipulin ang lahat ng mga hayop na iyon bago matapos ang gabi. Nakangiti, sumagot si Ransen na sila ang dapat humihingi sa kanya ng pahintulot. Yumuko si Liberapiet at nagpasalamat sa kanya, sinasabing dahil sa kanya, na ipaghiganti nila ang kanilang mga kasama. Pinanood siya ni Ransen na may bahagyang ngiti. Inilahad niya ang kanyang kamay at sinabing aasa siya sa kanya para magkasama nilang gawing isang magandang lugar para manirahan ang lungsod. Pagkatapos sinabi niya na sasabihin niya sana ito sa kanya mamaya, pero wala siyang pagpipilian dahil bigla siyang dumating. Inilabas niya ang sagisag ng pamilyang Pietro. Ipinapaliwanag na 300 taon na ang nakalilipas, ang kanyang pamilya ay bahagi rin ng maharlika ng Gloryland. Iniabot ni Liberapiet sa kanya ang sagisag at hiniling na tanggapin niya ito. Lumuhod ang mamamana sa harap niya at nanumpa na mula sa sandaling iyon, paglilingkuran niya ito bilang kanyang Panginoon. Mula sa malayo, sinabi ni Simelan na alam niyang aabot siya sa puntong ibibigay ang kanyang sagisag. Tinanong ni Ronson si Simelan kung kilala niya ng husto si Liberapiete. At ipinaliwanag niya na ang kanyang impormasyon ay galing sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Tiningnan niya ito ng may pagkagulat. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa pakikipagtulungan sa mga rebeldeng puwersa, ngunit sinabi niyang tumulong lang siya ng kaunti. Iminungkahi ni Simelan na iwan ang iba kay Sir Liberapide at mag-focus sa paghahanap ng ebidensya ng mga krimen ng Konde. Ipinaliwanag niya na habang mas nasisira ang reputasyon ng Konde, mas lalaki ang suporta ng mga mamamayan. Sumang-ayon si Ransen sa estratehiya. Sa pagkamatay ni Shus, kailangan ang suporta ng mga mamamayan para pamunuan ang lungsod ng Kushan. Kaya tinipon nila ang mga pinuno ng negosyo at lokal na mamamayan upang bumuo ng isang investigative team at mangolekta ng ebidensya. Dumating si Ransen at si Milon sa isang kapilya at nagtanong siya kung iyon na ba ang lugar.
Tumingin ang dalawa sa loob ng malaking bulwagan. Naglakad sila sa lugar at sinabi niya na walang mahalagang bagay doon. Itinuro niya ang isang estatwa, sinabi lang na ito ay malamig at nakakabagabag. Ngunit may itinuro si Simelon at nagtanong kung ano yon habang nagsimulang mag-react ang isang bagay sa dibdib ni Ransen. Hinawakan ni Ransen ang artifact at nagtaka kung bakit ito biglang kumikinang. Pagkatapos ay naglabas ang artifact ng hindi matatag na enerhiya sa harap niya. Isang libro ang lumitaw mula sa enerhiya at napagtanto niyang kumikinang na naman ang bagay tulad ng dati. Nakilala ito ni Simelan bilang ang aklat ng tadhana at iminungkahi na subukan nilang buksan ito. Ngunit tumanggi si Ransen, ipinapaliwanag na kung bubuksan nila ito, maaaring maipadala na naman sila sa nakaraan, at ang kanyang pagkawala ay magdudulot ng pag-aaway ng mga paksyon sa teritoryo. Sumang-ayon siya at sinabihan siyang itago ang bagay at naghanda siyang gawin ito. Bigla, lumipad ang libro mula sa kanyang kamay at kusang bumukas sa ere. Binalot siya ng matinding liwanag habang nagpapakita ng mensahe ang libro. Isang imahe ng medalyon na may 6 na puntong bituin ang ipinakita. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa isang gumagalaw na karwahe sa ilalim ng maaraw na kalangitan. Tinatakpan niya ang kanyang mukha at napagtanto na sa huli ay naipadala siya sa nakaraan. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nagtaka kung nasaan siya. Nagpatuloy ang karwahe sa landas nito sa isang malawak na luntiang parang. Pinagmasdan niya ang ibang mga taong nakahood sa karwahe at napansin na sa pagkakataong ito ay mayroon siyang mga kasama. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa isa sa kanyang mga kasama. Nagtataka si Ranson sa bigat na nagmumula sa lalaking nakaupo sa harap niya. Tiningnan siya ng lalaki at tinanong kung gising na ba siya, tinatawag siya sa kanyang pangalan. Napagtanto niya na ang taong ito ay nasa ibang antas kumpara sa heretical na leader na kanyang hinarap. Kusang napunta ang kanyang kamay sa puluhan ng kanyang espada. Napagtanto ni Ransen na hindi lang ito ang presensya ng lalaking iyon. Napansin niya na ang lahat ng mana sa lugar ay umiikot sa paligid nito, na walang katuturan kahit para sa isang Grandmaster. Pagkatapos ay nagpakilala ang lalaki, at ipinaliwanag na nagkita sila ng hindi sinasadya at kinuha niya si Ranson bilang kanyang disipulo. Naiintindihan ni Ranson na sa pagkakataong ito, disipulo siya ng lalaking iyon. Tinanong ni Ranson kung kailan siya kinuha bilang disipulo, at sumagot ang lalaki na 1 linggo na ang nakalipas. Nakangiti, sinabi niya na ito'y isang himala at tila isang banal na interbensyon. Humingi ng paumanhin si Ranson at napansin ang pagkakaiba sa kilos ng lalaking iyon kumpara sa ibang mga kultista. Nagpakilala ang lalaki bilang Archduke Raetena Celsius at idineklara na ang kanyang hiling ay lipulin ang mga kultista. Pagkatapos ay kinausap niya si Ransen van Roo na ipinaalala na 1 linggo na ang nakalipas nang maging disipulo niya ito. Ngayon ay papunta na sila sa kanyang kastilyo kung saan matatanggap ng binata ang kanyang mga turo. Nagtataka si Ransen na ipinapaliwanag nito ang buong sitwasyon sa kanya. Sabi ni Celsius na ang binata ay mapapasailalim sa kanyang pangangalaga at umaasa siyang matutupad ang kanyang mga mitin. Isang biglaang realisasyon ang sumagi kay Ransen at tinanong ni Celsius kung natuklasan na ba niya ang katotohanan. Nagtataka si Ransen kung ano ang nangyayari sa mundo. Nagtataka siya sa kabaitan ni Celsius dahil itinuturing niya itong isang anomalya at iniisip kung may alam ba ito. Sumagot naman si Ransen na para sa kanya rin, isang karangalan na sumama sa master. Tinanong niya ito kung ayos lang ba talaga sa kanya ang sitwasyon dahil hindi man lang niya alam kung sino siya. Sumang-ayon si Celsius na totoo iyon at sinabing dahil doon, kamangha-mangha ang pakiramdam niya ngayon. Ngunit sinabi niya na isang bagay ang tiyak tungkol sa pangyayaring nagaganap kapag isinama sa kanyang sariling layunin. Napagtanto niya na ang pangyayari ay maaaring isang bagay na matagal na niyang sinang-ayunan at nag-react si Ranson ng walang pag-unawa. Inamin ni Celsius na, sa totoo lang, hindi rin niya alam at ito ay isang pakiramdam lamang niya. Tinanong ni Ranson kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging isang pakiramdam lamang nito. Pagkatapos ay ipinatong ni Celsius ang kanyang kamay sa balikat ni Ransen. Lalong nagiging nakakalito ang sitwasyon para kay Ransen habang nagpapatuloy ang karwahe sa kanyang paglalakbay. Papalapit sila sa isang napakalaking tarangkahan. Sa wakas ay nakarating ang karwahe sa lungsod ng kumikinang na bakal. Napansin ni Ransen na sa paanong paraan ay napunta siya doon. Pagkatapos ay ipinakilala ni Celsius ang lugar bilang ang lungsod ng mga kabalyero kung saan siya naninirahan, ang Glowing Steel. Ipinaliwanag ni Celsius na bagamat siya ang Archduke, ipinagkakatiwala niya ang karamihan sa pamamahala sa kanyang mga nasasakupan upang turuan ang susunod na henerasyon ng mga iskolar. Sa daan, patago niyang tinuruan si Ranson tungkol sa mga karaniwang kaalaman at kaugalian ng sinaunang panahong iyon. Dahil sa kanya, unti-unting naka-adapt si Ranson sa buhay doon. Hindi niya alam kung paano makakauwi kaya wala siyang pagpipilian kundi mag-focus sa kasalukuyan. Masabante ang teknolohiya at swordsmanship sa lugar na yon, kaya dapat niyang tiyakin na may mapapala siya rito. Tulad noong nakaraan, ipinaalam sa kanya ni Celsius na sa kastilyong kanilang pupuntahan, mayroon siyang isa pang disipulo. Inilarawan niya ito bilang isang tapat at makatarungang binata na malapit nang makilala ni Ransen. Sa wakas ay nakarating sila sa Engrandeng Kastilyo.
Pagdating, nagulat si Ransen at isang babaeng may blonding buhok nang makita nila ang isa't isa. Tumayo si Celsius sa pagitan nilang dalawa at tinanong kung magkakilala sila. Sumagot si Eoden Serum na at ipinaalala sa kanyang master na siya ang lalaking tumulong sa kanya sa kapilya ng mga kultista mga 1 taon na ang nakalipas. Naalala ni Celsius na binanggit niya na gumamit ang lalaki ng isang kakaibang sword key at kinumpirma niya na tama yon. Pagkatapos ay sinabi niya na mabutit magkakilala sila dahil si Ransen ay junior na niya ngayon at inaasahan niyang tuturuan siya nito ng mabuti. Ipinaliwanag ni Celsius na kinuha niya si Ransen bilang kanyang disipulo, ngunit naging sobrang abala siya kamakailan. Nagpasya si Celsius na sa ngayon, siya muna ang magtuturo sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na siya, sinabing may mga bagay siyang kailangang pag-usapan kasama ang mga mahistrado at mauuna na siya. Halos hindi makapaniwala si Ransen sa sitwasyong kinaroroonan niya. Nakatitig sa kanya ang babaeng may blonding buhok, gulat na makitang muli siya bilang disipulo ng Archduke. Lumingon siya para batiin ito, ngunit pinigilan siya nito at tinanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Pagkatapos ay ipinamuang niya ang kanyang mga kamay at tinanong kung iyon ba ang tamang paraan para batiin ang isang senior. Napagtanto niya na ipinapakita na niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng herarkiya. Ipinaalam sa kanya ni Eoden Serum na anuman ang naging buhay niya hanggang ngayon, isa na siya sa 2 disipulo lamang ng master kasama niya. Tinanong niya kung mali ba siya at sumang-ayon siyang tama ito. Inutusan niya itong laging isaisip ang kanyang mga kilos upang hindi mapahiya ang master. Naisip niyang mahigpit ito dahil hinihiling nitong laging panatilihin ang maayos na anyo at tamang pag-ugali. Itinuro niya ang kanyang bota at nagtanong, kailan niya huling pinakintab ang mga ito. Sunod, ipinahiwatig niyang tabingi ang kanyang kapa. At sa huli, tinanong niya kung anong problema sa kanyang buhok. Pinagalitan niya ito, sinasabing sa ganyang ayos, wala siyang pinagkaiba sa isang bandido. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano yon at bakit siya patuloy na nakatitig sa buhok nito. Itinuro ni Ransen ang sarili niyang buhok at nagtanong kung may masasabi rin ba siya tungkol dito. Hinawakan ni Eoden Serum ang sarili niyang buhok. Mabilis siyang umatras habang pinapanood ng ibang tao ang eksena. Habang naglalakad sila sa isang patio, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Eoden Serum. Idinagdag niya na miyembro rin siya ng Royal Guard ng Archduke, ang mga kabalyero ng Horizon. Inamin ni Eoden na, sa totoo lang, maaaring mas malakas siya kaysa sa kanya. Ngunit narinig niya mula sa master na hindi pa rin niya makontrol ng maayos ang kanyang sword key. Hinawakan niya ang puluhan ng kanyang espada na nagsasabing ang tanging paraan para matuto ng eskrima ay sa pamamagitan ng direktang paghaharap. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang espada at sinabihan siyang bunutin din ang sa kanya dahil oras na para turuan siya ng kanyang senior ng landas ng espada. Naiintindihan ni Ransen kung bakit bigla siyang ipinatawag sa training field. Sinabi ni Eoden na hindi niya ito ginagawa para ilabas ang kanyang naunang kahihiyan at hiniling na huwag siyang magkamali ng pag-intindi. Sumang-ayon siya at binunot ang kanyang espada, sinabing hindi na kailangan ng salita sa harap ng isang talim. Ipinaliwanag ni Eoden Serum na dahil hindi nila kayang manipulahin ang mana, nagtutuon sila sa espiritu ng espada. Sinasabi niya na ang espiritu ng espada ay may isang kalooban. Pagkatapos ay ipinakita ni Eoden ang kaloobang iyon sa pamamagitan ng pagsugod para umatake. Maingat na inoobserbahan ni Ransen ang kanyang galaw. Sa pagbabanggaan, malakas na nagtama ang mga talim nilang dalawa. Nagawa niyang harangin ang atake ng kanyang tagapagturo. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang mana ay simpleng nag-ipon ayon sa kaloobang iyon. Pagkatapos ay naunawaan niya na ito ay isang bagay na ganap na bago. Nagkomento si Eoden na ang isang konstitusyon na direktang kumokontrol sa mana ay magiging kapaki-pakinabang, ngunit ipinaalala niya sa kanya na ang kasanayan ang haligi at ang mana ang bubong. Ang pagbuo ng matibay na pundasyon ang pinakamahalagang bagay. Pagkatapos ay hiniling ni Eoden na subukan niyang itaas ang aura ng kanyang espada. Nag-concentrate si Ransen, at isang kapangyarihan ang nagsimulang mabuo sa paligid ng kanyang talim. Sa wakas ay nagtagumpay si Ransen at sinabing naintindihan na niya. Maingat na inoobserbahan ni Eoden Serum ang kanyang talim. Pagkatapos ay lumingon siya at inalok ang sariling espada sa binata. Hiniling ni Eoden na subukan din niyang itaas ang aura gamit ang espada nito. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa bagong hamon. Ngunit tinanong ni Ransen kung ano ang nangyayari sa talim. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang kilos ng espada. Pagkatapos ay sinabi ni Eoden na ito ay tulad ng kanyang inaasahan. Ipinaliwanag ng tagapagturo na ang aura ng isang espada ay ang manifestasyon ng espiritual na kapangyarihan ng talim, at ang mas mahusay na espada ay nagtataglay ng mas malakas na espiritual na kapangyarihan, kaya siya nagtagumpay kanina. Inuri niya ito bilang isang low-level specialist, halos nasa introductory level pa lang, na ikinagulat niya. Ibinunyag ni Eoden na ang antas na ito ay ang yugto ng pagbabasa sa espada, na iwinawasiwas ito sa landas na ipinapakita nito. Ang unang hakbang ni Ransen ay paunlarin ang kakayahang maglabas ng aura gamit ang anumang espada. Pagkatapos ay idineklara niya na magkakaroon ng isang espesyal na sesyon ng pagsasanay sa gabing iyon. Pagkatapos ng pagsasanay, nakahiga si Ransen na pagod sa gitna ng patio.
Tinawag siya ni Eoden sa pangalan habang gumugulong siya sa lupa. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang lupa ba raw ang kanyang kama. Binalaan siya ng tagapagturo na huwag sirain ang reputasyon ng kanyang master at mag-ingat. Tinanong ni Eoden kung bakit suot pa rin niya ang damit niya kahapon at sumagot si Ransen na hindi siya natulog. Pagkatapos ay tumayo siya at hinawakan ang kanyang espada ng may determinasyon. Isang enerhiya ang nagsimulang bumalot sa talim ng kanyang espada. Nagpakawala si Ransen ng isang malakas na hiwa sa hangin. Ang kanyang master ay nanonood na may lubos na pagkagulat sa kanyang nagawa. Ipinaliwanag niya na nagsanay siya buong gabi, kaya nagawa niya ang isang bagay na hindi niya magawa dati. Sumagot si Eoden na kahit ang pinakamatalinong talento ay hindi makakamit iyon sa loob ng wala pang isang linggo. Sa kabila niyon, binati niya ito at sinabing maaari na silang magpatuloy sa advanced stage. Hiniling ni Ransen na ipagpatuloy niya ang pagsasanay. Pagkatapos ay nagsimula ang dalawa sa isang matinding labanan sa patio. Malakas na umatake si Ransen at hinarang ni Eoden ang atake. Pinanatili niya ang kanyang posisyon laban sa kanyang pag-atake. Pagkatapos, sa isang mabilis na palitan ng mga atake, ginipit niya ito. Nagtataka ang dalawang manonood kung paano nagkaganyan si Ransen, at napansin ng isa sa kanila na si Eoden ay talagang naitutulak pa atras. Nagkomento ang tagapagturo na gumagamit pa siya ng sword support. Pagkatapos ay lumundag si Eoden at sumugod sa kanya gamit ang isang aerial attack. Maingat niyang inoobserbahan ang kanyang galaw. Tumigil ang kanyang talim ilang sentimetro na lang mula sa lig ni Ransen. Nagtataka siya kung paano ito naging napakabilis. Pagkatapos ng atake, inihagis ni Eoden ang kanyang espada sa hangin. Ipinaliwanag niya na ito ang antas ng sword specialist kung saan ang espada ay gumagalaw ng kusa. Pagkatapos ay naunawaan ni Ransen na mayroong isang yugto kung saan ang espada ay gumagalaw bago pa man siya mag-isip. Ipinaalam sa kanya ni Eoden na sa loob ng 2 linggo, magkakaroon ng isang exchange event na may nakatakdang duelo. At natural, lahat ng mata ay mapupunta kay Ransen van Roa, ang direktang disipulo ni Archduke Raetena. Sinabi ni Eoden na kailangan niyang umangat ng isa pang yugto bago iyon. Umiti si Ransen at sinabing inaasahan na niya yon. Pagkatapos ay idineklara niya na masaya ito. Isang boses ang lumapit na nanunuya sa lalaking yon, si Raetena. Kinukwestiyon ng lalaki kung paano kinuha ni Raetena ang isang ulila at ngayon ay isang palaboy na hindi kilala ang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay nagpakita si Kasidja Celsius, pinupuna ang desisyon ni Raetena na tumanggap ng mga estranghero lamang bilang mga disipulo. Sinabi ni Kasidja Celsius na napakasama ng paghuhusga ng Grand Duke at dapat siya ang nagmana ng posisyon. Binalaan siya ni Eoden na mag-ingat sa kanyang mga salita dahil maraming mata ang nanonood. Pagkatapos ay tinanong niya kung sinusubukan ba nitong sermonan siya dahil lang idineklara siya ni Raetena bilang kanyang kahalili. Nagpatuloy si Kasidja, sinasabing isa lamang siyang advanced specialist kahit na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa kanya. At ang baguhan, si Ransen, ay walang iba kundi isang kaawa-awang low-level specialist. Pagkatapos ay hiningi niyang makita ang kayamanan na kinumpiska ni Raetena, ngunit sinabi ni Eoden na hindi ito maaaring ipakita. Muling nagtanong si Kasidja kung sinusubukan ba nitong sermonan siya. Pinapanood ni Ransen si Eoden na tiisin ang sitwasyon at tinawag siyang master. Inalok niya si Kasige na patunayan kung tama ba o hindi ang hatol ni Raetena. Tinanong siya ng lalaki, hindi naintindihan ng alok. Iminungkahi ni Ransen na maglaban sila kung hindi siya nagtitiwala sa kanyang husay sa espada. Sinubukan siyang pigilan ni Eoden, ngunit nagtataka si Kasige kung sino ang lalaban sa isang disipulo lamang. Nagtanong si Ransen kung hindi ba simple ang solusyon at sinabing ang kailangan lang niyang gawin ay patahimikin ang lahat gamit ang kanyang walang kapantay na galing. Nagbulungan ang mga manonood tungkol sa kapangahasan ng binata. Kinuyom ni Kasidja Celsius ang kanyang kamao at kinuwestiyon ang kanyang katapangan. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabing titignan niya kung hanggang kailan magtatagal ang kawalang-galang ni Ransen. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ransen at sinabing seryoso ito at problema ang kanilang master. Ngumiti lang siya at tinanong kung tapos na siyang tumawa. Tumingin sa malayo si Eoden at sinabing hindi niya napigilan kanina. Sinabi ni Ransen na kahit anong pakana pa ang gamitin niya, kailangan lang nilang talunin ang lahat. Sumang-ayon siya at sinabihan silang ipagpatuloy ang pagsasanay. Kinagabihan, naglakad si Ransen sa labas ng bakuran. Pagkatapos ay nakita niya si Eoden na nakaupo sa isang bangkong bato at tinawag siya. Lumapit mula sa likuran, tinanong ni Ransen kung lumabas siya para magsanay ulit. Sumagot siya na tumitingin lang siya sa mga bituin. Napagtanto ni Ransen na gumamit siya ng impormal na pananalita nang hindi namamalayan. Inanyayahan siya ni Eoden na tumingin din sa mga bituin at magkasama silang naupo. Sinabi ni Eoden na hindi niya ito papagalitan sa impormal na pananalita dahil walang nakatingin at tinawag siyang kanyang tagapagligtas. Sa isang alaala, simpleng tumugon si Ransen. Nagpatuloy si Eoden, sinasabing medyo huli na, pero lubos siyang nagpapasalamat na iniligtas niya siya at ang mga bata. Pagkatapos ay iminungkahi niya na kung nagpapasalamat siya, dapat siyang gumamit ng formal na pananalita dahil iniligtas niya ang buhay nito at mas matanda siya.
Tinanong ni Ransen kung gusto niyang tumingin sa mga bituin, at sumagot siya na gusto niyang tingnan ang 13 pangunahing Diyos na ikinataka niya. Ipinaliwanag niya na lahat ng bituin ay gumagalaw, ngunit mayroong 13 na hindi gumagalaw at nananatili sa lugar na ipinangalan sa mga Diyos. Tinanong niya kung bakit gusto niya ang mga bituin na yon. Itinuro ni Odin ang isang bituin, si Maybaba, ang diyosa ng karunungan, na sumisikat lamang sa itaas ng kanilang mga ulo doon. Inihayag niya na noong bata pa siya, hindi niya alam kung saan siya kabilang. Ngunit nang makita niya ang bituin na yon, natanto niya kung nasaan siya dapat, at iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang tingnan ang 13 pangunahing Diyos. Pagkatapos ay tumayo si Odin para umalis, sinasabing kailangan niyang maghanda ng lektura, ngunit ipinaalala sa kanya ni Ransen na tapos na niya ito. Tinukso niya ito, sinasabing tumatakas lang siya dahil nahiya. Sumikat ang araw sa malaking bulwagan. Magkasamang naglalakad sina Odin at Ransen sa isang pasilyo. Bago buksan ang pinto, tinanong siya ni Odin kung handa na siya. May tiwalang ngiti, simpleng sumagot si Ransen ng. Pagkatapos ay lumabas sila sa isang malaking bakuran kung saan maraming iba pang mandirigma ang naghihintay sa kanila. Nagulat si Ransen sa napakaraming taong naroroon. Nagtanong ang isang grupo ng mga lalaki kung siya ba ang direktang disipulo ng Grand Duke, at sinabi ng isa sa kanila na malalaman din nila agad. Pagkatapos ay napagtanto niya na tila sabik ang lahat na pagpirapirasuhin siya. Naiintindihan ni Ransen na hindi mabilang na tao ang naghangad sa posisyong iyon, kaya hindi sila magiging mabait sa kanya. Isang matandang lalaki ang nag-anunsyo na bilang pagdiriwang sa pagtitipon, maaaring magsimula ang mga mapagkaibigang duelo. Ipinakita ang combat arena habang pumupuesto ang mga mandirigma. Naghihintay si Ransen ng mag-isa sa gitna ng arena. Tinititigan siya ng kanyang kalaban mula sa kabilang panig ng larangan. Sinabi ng lalaki na hindi niya alam kung bakit pinili siya ng Grand Duke bilang direktang disipulo, ngunit iginiit niyang magbabago ito dahil mananalo siya at kukunin ang posisyong iyon. Tahimik siyang pinapanood ni Ransen. Pagkatapos ay inilabas ng kanyang kalaban ang kanyang kapangyarihan. Bahagyang napangiti si Ransen sa hamon. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada at sinabing maaari siyang sumugod anumang oras. Sumugod siya ng napakabilis patungo sa kanyang kalaban. Nagbanggaan ang dalawang talim ng may matinding lakas. Nagulat ang lalaki sa napakalakas na kapangyarihan ni Ransen. Pagkatapos ay sinira ni Ransen ang talim ng kanyang kalaban at naghanda para sa huling pag-atake. Napagtanto ng kalaban na mamamatay na siya at sumugod siya gamit ang kanyang talim patungo sa leeg ng kalaban. Bumagsak sa lupa ang lalaki na talunan. Pinanood ni Odin ang eksena na tulala. Hindi nakapagsalita si Kasey Celsius sa kanyang nasaksihan. Pagkatapos ay lumingon si Ransen sa mga tao at simpleng tumawag para sa susunod na kalaban. Isang bagong kalaban ang pumuesto sa arena, itinaas ang kanyang espada patungo kay Ransen. Pagkatapos ay sumugod siya ng may malakas na atake. Naghanda si Ransen para sa ganting atake. Sa isang galaw, iniwasan niya ang atake at pinabagsak ang kanyang kalaban. Ipinatong ni Ransen ang kanyang espada sa balikat at tumawag para sa susunod na kalaban. Pinapanood ng ibang mga kabalyero ang laban mula sa malayo, pagkatapos ay tinalo niya ang isa pang kalaban sa isang tiyak na atake at humingi ng susunod. Pinabagsak niya ang sumunod sa isang suntok at habang nasa lupa na ang lalaki, tumawag siya para sa susunod. Nagkomento ang mga manonood na siya ay isang halimaw dahil sa pagtalo sa isa sa kanilang mga tiyuhin. Pinanood ni Kasey Celsius ang eksena ng may paghamak at pagkatapos ay tumalikod at umalis sa lugar. Nagtataka siya kung iyon na ba lahat ng kalaban na inihanda ng kanyang lolo sa tuhod, mas madali pala kaysa sa inaakala niya. Isang huling kalaban ang lumapit at tinanong ni Ransen kung siya na ba ang huling kasama sa pagsasanay. Inanunsyo ng misteryosong figura, heto na ako at sumugod para umatake. Naghanda si Ransen para sa laban, itinutuon ang kapangyarihan sa kanyang espada. Mabilis na sumugod ang kanyang kalaban para umatake, pagkatapos ay tumalon ang misteryosong figura para magpakawala ng isang atake mula sa himpapawid. Ngunit sinalag ni Ransen ang atake, at lumipad ang espada ng kalaban mula sa kanyang kamay. Pagkatapos ay naisip niya kung masyado ba niyang nilakasan ang laban sa binata. Sumunod, tumalikod ang nakatalukbong na figura para umalis. Bago umalis, yumuko ang binata bilang paggalang. Pinanood ni Ransen siyang umalis sa combat arena. Lumipat ang eksena sa isang bulwagan ng piging na may marangyang mesa. Dalawang lalaki ang nag-uusap at umiinom ng alak habang nagdiriwang. Sina Joden at Ransen, na ngayon ay nakasuot ng formal, ay nagkomento na natutuwa silang natapos ng maayos ang lahat. Sinabi ni Ransen na kung magiging maayos ang pagtatapos ng piging, walang magiging problema, ngunit pagkatapos ay itinuro niya ang kasuotan ng kanyang senior. May pagmamalaking sumagot si Joden na yon ang karaniwang kasuotan at dapat siyang matuto mula sa kanya. Tinanong niya kung bakit siya nakasuot ng sapatos na pang-ensayo. Mabilis siyang naglakad palayo at iniwan si Ransen. Nagaganap ang piging, tanda ng mahigit isang buwan na mula nang siya'y dumating. Naalala niya ang aklat ng tadhana na nagdala sa kanya sa panahong iyon at umasa siyang may mangyayari. Naantala ang kanyang pag-isip nang tawagin siya ng isang boses na Lord Ransen.
Lumapit ang binatang nakalaban niya kanina at muling ipinakilala ang sarili bilang si Milo Hayasen. Nakilala siya ni Ransen bilang kanyang huling kalaban mula sa arena. Biglang yumuko si Milo Hayasen at ipinahayag ang kanyang paghanga na ikinagulat ni Ransen. Ipinaliwanag niya na nabighani siya sa tiwalang tindig ni Ransen at isang karangalan na makalaban siya. Kinakamot ni Ransen ang kanyang batok habang tinatanggap ang labis na papuri ng binata. Inihayag ni Milo na mayroon din siyang kakaibang katangian. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang sombrero at ipinakita na siya ay isang half-elf. Napagtanto ni Ransen na totoong may mga elfo. Ipinaliwanag ni Milo na ang mga ordinaryong tao ay nakikipag-usap sa mga espiritu ng espada. Ngunit ang pangarap niya ay maging tulad ni Ransen, isang taong kayang gumamit ng parehong espiritu ng espada at mga elemental. Nakaramdam si Ransen ng kaunting pagkakasala dahil wala siyang kakaibang katangian. Naalala niya ang kanyang sariling mga anak sa batang half-elf kaya hindi niya magawang magsabi ng anuman. Pinalakas ni Ransen ang kanyang loob, sinasabing magtatagumpay siya kung magsisikap lang siyang mabuti. Ibinahagi ni Milo na pagkatapos ng isang sikat na pamamaraan, naging mas madali para sa kanya na makipag-ugnayan sa enerhiya ng espada. Tinanong ni Ransen kung naging sikat ba sa mga panahong ito ang isang bagay na tulad ng doping. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-uusap sa gitna ng bulwagan. Bigla, itinuro ni Milo ang bintana at sinabing nagsisimula na ito. Sumisikat ang psychedelic na buwan sa kalangitan sa bintana ng bulwagan ng piging. Nagkomento siya na lumalabas ito isang beses sa isang buwan at napakagandang pagmasdan mula roon. Gayunpaman, kinuwestiyon ni Ransen kung maituturing ba itong tunay na maganda. Ang tatsulok na buwan ay nakasabit sa kalangitan sa gabi. Bigla, isang sigaw ang umalingaw sa bulwagan ng piging. Tinanong ng isa sa mga panauhin kung ano ang problema sa kanyang kasama. Pinapanood ni Ransen ang eksena na hindi naintindihan kung ano ang nangyayari. Nagsisimulang magbago ang mga tao at maging mga halimaw na nilalang. Pagkatapos ay nagtaka siya kung ito ba ang propesya ng aklat ng tadhana. Biglang yumuko si Milo sa sakit at tinawag si Lord Ransen. Sinabi ng batang half-elf na kakaiba ang pakiramdam ng kanyang katawan habang siya ay nagbabagong anyo. Tinawag siya ni Ransen sa kanyang pangalan habang pinapanood ang pagbabago. Pagkatapos ay nagtaka si Milo kung magiging ayos lang ba siya habang nagpapatuloy ang pagbabagong anyo. Lumuhod si Ransen sa harap ng nilalang at hiniling kay Milo na magising. Nakilala siya ng halimaw at ibinulong ang pangalan ni Ransen. Pagkatapos ay ipinagtapat niya na ang kanyang hiling ay maging isang kabalyero. Pinapanood siya ni Ransen na may ekspresyon ng paghihirap, ngunit isang halimaw ang sumugod para umatake at iniharang ni Milo ang kanyang sarili sa nilalang para pigilan ito. Pagkatapos ay lumingon si Ransen sa huling segundo nang maramdaman niya ang pag-atake. Umatake ang nilalang, ngunit naharangan ang suntok nito at tumilapon ito. Pagkatapos ay dumamba ang nilalang kay Ransen. Tinanong niya kung bakit ito nangyayari, ngunit sumugod muli ang halimaw na umiiwas sa atake. Muling nagtaka si Ransen kung bakit ito nangyayari. Patuloy na sumasablay ang kanyang mga atake at nagtataka siya kung bakit. Isang boses ang tumawag sa kanya na nagpabalik sa kanyang ulirat. Sa kanyang tabi, hinarangan ni Eoden Serum ang atake ng isa pang nilalang. Inalog niya ito at binalaan na kailangan na nilang umalis ngayon o pareho silang mamamatay habang itinuturo ang labasan. Ngunit nag-aalangan si Ransen, nag-aalala para kay Milo. Sa bulwagan, natalo si Milo at kinagat ng dalawa pang lycanthrope. Napagtanto niyang huli na ang lahat habang hinihila siya ni Eoden sa braso. Sa isang talunang tingin, pumayag siyang umalis. Habang tumatakbo sila, ipinaliwanag ni Ransen na masyadong malalakas ang lahat ng mga kalaban at napakabilis ng kanilang mga reaksyon. Tumingin sa kanya si Eoden at sinabing kung kaya niya, kaya rin ito. Pinapanood sila ng isa sa mga nilalang habang sinusubukan nilang tumakas. Pagkatapos ay umalulong ang isa sa mga lycanthrope, at sabay-sabay na tumugon ang iba. Bigla, natagpuan ng dalawa ang kanilang sarili na ganap na napapaligiran ng mga halimaw. Nagpakita si Ransen ng isang determinadong paninindigan. Sa isang hagod ng espada, pinutol niya ang ulo ng isa sa mga nilalang. Umungol ang halimaw ng tamaan nito. Kumilos din si Eoden, pinabagsak ang isa pang kalaban na papalapit. Lumingon si Ransen at hinarap ang tatlo pang lycanthrope sa kanyang harapan. Sa isang umiikot na kilos, inatake niya ang mga nilalang sa paligid niya. Ang dalawa ay lumalaban ng may perpektong pagkakasabay, gumagawa ng daan sa gitna ng kabuluhan. Sinamantala nila ang pagkakataon at nagsimulang tumakbo muli sa pasilyo. Nagbabala si Eoden na malapit na sila sa labasan. Sabi niya doon sila dadaan para makipag-ugnayan muli sa ibang mga kabalyero. Ngunit paghinto nila sa harap ng pinto, sinabi niya na ang mga halimaw ay habol ang master ng treasury at kailangan nilang pigilan ang mga ito. Lumingon sila at napagtanto na hinaharangan ng mga lycanthrope ang pinto. Itinaas ni Eoden ang kanyang espada na nagsasabing ito na ang huli at atake siyang muli. Ngunit pinigilan siya ni Ransen at hiniling na maghintay sandali. Sabi niya may kakaiba siyang nararamdaman at mula sa likod ng isa sa mga halimaw, may nagsisimulang lumabas. Marahas na sumabog ang mga galamay mula sa likod ng nilalang. Pinanood ng dalawa habang inilalabas din ng ibang lycanthrope ang kanilang mga galamay.
Pagkatapos ay pumuesto si Eoden at hinarangan ang ulan ng mga atake gamit ang kanyang espada. Pinapanood siya ni Ransen at nagmumuni-muni sa larangan ng kahusayan sa espada kung saan ang bilis ng reaksyon ay papalapit sa zero. Tinawag niya sila upang sumulong ng sabay at pumayag siya. Sa sahig, ang mga naputol na piraso ng galamay ay nagsimulang gumalaw at muling bumuo. Lumingon si Ransen nang mapansin niya ang paggalaw sa kanyang likuran. Mabilis na sumugod sa kanya ang isa sa mga muling nabuong galamay. Sa isang mabilis na kilos, nagawa niyang harangin ang atake. Pagkatapos ay sumama siya kay Eoden at binalaan siya na ang mga bagay na iyon ay muling nabubuo. Hinarap ng dalawa ang mga galamay at napagtanto ni Ransen na hindi sapat ang pagputol lamang sa mga ito. Itinulak ni Eoden si Ransen sa gilid, inilagay ang sarili sa harap ng atake, at siya ay dinakma, ang galamay ay tumusok diretsyo sa kanyang tiyan. Naiwan si Ransen nagulat sa nangyari. Sa isang sigaw, inilabas ni Ransen ang kanyang kapangyarihan. Iwinasiwas niya ang kanyang espada sa isang mabilis na arko, pinutol ang lahat ng galamay sa paligid niya. Natunaw ang mga appendage, ngunit ang natitirang likido sa lupa ay nagsimulang magsanib muli. Inatake siya ng pangunahing lycanthrope gamit ang sarili nitong mga galamay. Umiwas si Ransen sa isang mabilis na kilos at hinampas ang lycanthrope, hinati ito sa dalawa. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang kanyang sarili. Nag-isa sa bulwagan, lumingon siya at naglakad patungo sa labasan. Sa labas, nakita niya ang magulong labanan na nagaganap sa buong lungsod. Ang kanyang mukha ay nabahira ng dugo habang pinapanood niya ang eksena. Pagkatapos ay napansin niya ang isang kakaibang liwanag sa kalangitan. Nagtataka siya kung ang liwanag na iyon ang sanhi ng lahat ng kaguluhan. Bigla napaatras si Ransen. Bumagsak siya sa lupa, nalulungkot na kahit na inakala niyang lumakas na siya, nabigo siyang protektahan ang sinuman. Isang abiso ang nagpapaalam sa kanya ng kanyang pagkabigo na baguhin ang kasaysayan. Nagising siya sa isang hindi kilalang lugar, kinukwestiyon ang boses ng babae na kanyang naririnig. Ipinaliwanag ng boses na ginagamit nito ang sirang causality upang ibalik ang oras. Binalaan siya nito na ang kapangyarihang ito ay hindi walang hanggan at ang pagkabigo ay magreresulta sa ganap na pagkatalo. Isang libro ang lumitaw sa harap niya at binati siya ng boses ng good luck. Nagbago ang teksto sa libro na binabanggit na ibinalik ng kanyang master ang isang kayamanan. Nagulat si Ransen habang binabasa niya ang mensahe. Ipinakita ang isang medalyon na may 6 na tulis na bituin. Lumipat ang eksena kay Ransen na naglalakbay sa isang karwahe sa ilalim ng asul na langit. Nagulat siya nang may tumawag sa kanya. Inalis ng isang lalaki ang kanyang hood at tinanong kung ayos lang ba siya. Ang lalaki ay si Berson, na binanggit na natagpuan siya nang hindi sinasadya at kinuha siya bilang kanyang disipulo. Doon napagtanto ni Ransen na bumalik na siya sa simula ng lahat. Lumingon si Ransen sa kanyang master at binati ito. Tinanong niya kung anong tropeo ng digmaan ang dinala niya sa bowl. Inihayag ni Berson na ito ay isang sagradong relikya ng kulto. Nang marinig iyon, napagtanto ni Ransen ang kahila-hilakbot na koneksyon sa mga kaganapan sa hinaharap. Sinubukan niyang bigyan ng babala ang kanyang master na may masamang nangyari dahil sa relikya, ngunit pinutol siya ni Berson ng isang simpleng tama na. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit tila ito ay isang bagay na si Ransen mismo ang dapat lumutas. Tinanong siya ni Ranson kung ano ang ibig niyang sabihin. Sumagot lang ang kanyang master na hindi niya alam pero nagsisisi siya at nagpapasalamat sa kanya. Dahil doon, naintindihan ni Ransen na kailangan niyang lutasin ang lahat ng mag-isa. Pagkatapos ay nagpasya siyang humiling ng iba kay Berson. Hiningi niya sa kanyang master na turuan siya ng sining ng espada. Ngumiti si Berson at sumang-ayon na hindi masamang ideya ang magsimula sa ganoong paraan. Pumwesto ang dalawa para mag-ensayo, hawak ang mga espada. Itinaas ni Berson ang kanyang sandata at sinabing mula sa sandaling iyon, ipapakita niya ang layuning dapat niyang abutin. Nag-ipon ng enerhiya sa paligid ng talim ng espada ni Berson. Pagkatapos ay hinamon niya itong umatake ng buong lakas. Tinanggap ito ni Ransen at, gamit ang kanyang espadang puno ng enerhiya, inanunsyo ang kanyang pag-atake. Mabilis siyang sumugod. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang atake na lumikha ng isang malaking ipo-ipo. Dumaloy ang teknike patungo sa kanyang master, ngunit nanatiling matatag si Berson habang pinapanood ang paparating na atake. Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Hawak ang espada gamit ang dalawang kamay, inihanda niya ang kanyang sarili. Sa isang iglap, hiniwa ng kanyang talim ang atake ni Ransen. Nagulat, napaluhod si Ransen at nagtanong kung ano yon. Inihayag ni Bersin na yon ang larangan ng kumpletong talim, ang aura ng bakal. Ipinaliwanag niya na dapat pinuhin ang kaluluwa hanggang sa maging isa ito sa espada. Tinitigan ni Ransen ang kanyang master, nauunawaan na kailangan niyang maabot ang larangang iyon. Sa ibang lugar, ipinaalam kay Eoden Serum na sa loob ng isang panahon, kailangan niyang magturo. Pinatatag ni Ransen ang kanyang sarili na may determinadong tingin, desididong protektahan sila. Sa patsyo ng kastilyo, nagsasanay siya ng malawak na paghagis ng kanyang espada. Ipinagpatuloy niya ang galaw na may tumpak na pag-ikot, ngunit naantala ang kanyang pagsasanay na nagpatunghay sa kanya. Nagsimulang tumunog ang kampana ng tore ng kastilyo. Sa kalangitan, may nag-anunsyo na lumitaw na ang psychedelic moon.
Masiglang umiti si Melo Hyacinth sa taong katabi niya. Sa isang bulwagan, pinapanood ni Ranson ang eksena na may tensyonadong ekspresyon habang nagsisimula na ang lahat. Sa ilalim ng impluwensya nito, dalawa sa mga kabalyero ay nag-anyong lycanthrope at umuungal. Tahimik na pinagmamasdan ni Ranson ang eksena. Naalala niya na sa loob ng 2 linggo, naglakbay siya sa panahon, natuklasan na ang mga halimaw ay mga estudyanteng nakatanggap ng gamot na binanggit ni Milo. Kahit na matapos imbestigahan ang mga kaugnay na gamot, wala siyang nakitang kakaiba. Naalala niya si Milo na sumisigaw, sinasabing kakaiba ang pakiramdam ng kanyang katawan habang siya'y nagbabago. Naalala ni Ranson ang sandaling iyon na may tensyonadong ekspresyon. Pagkatapos ay muli niyang natagpuan ang sarili sa harap ni Milo na nahihirapang labanan ang pagbabagong anyo sa lupa. Lumuhod siya at hiniling sa kanyang kaibigan na magtiis pa ng kaunti, ngunit may isa pang nilalang na sumugod sa kanya. Sa mabilis na kilos, pinabagsak niya ang halimaw gamit ang kanyang talim. Pagkatapos ng atake, napaligiran siya ng iba pang mga lycanthrope. Gayunpaman, hawak ang kanyang espada, nanatili siyang matatag at desididong subukan. Isa sa mga lycanthrope ang lumundag patungo sa kanya para umatake gamit ang mga kuko nito. Nagpasya siyang magiging iba sa pagkakataong ito at sumulong gamit ang kanyang espada. Idineklara na kaya niyang itaboy ang mga halimaw. Sa isang pahilis na hiwa, tinamaan niya ang isa sa mga lycanthrope. Ang kanyang galaw ay nagbukas ng daan sa gitna ng mga kaaway. Nakita niyang inaatake si Milo ng isa pang lycanthrope at isinigaw ang pangalan nito, saka tumakbo papalapit sa kanila para tumulong. Bigla, may isang nilalang na lumitaw sa likuran niya. Lumingon siya at pinabagsak ang lycanthrope. Isang sigaw ang gumambala sa kanya na nagpatingin sa kanya sa gilid. Isa pang halimaw ang sumugod kay Milo na nakahandusay sa lupa. Tinawag ng nilalang ang kanyang pangalan habang ito ay pinapasuko. Natigilan si Ranson habang naalala ang pangarap ni Milo na maging isang kabalyero. Muli siyang nabigong protektahan ito. Pagkatapos ay isinigaw ni Adan ang kanyang pangalan. Pumwesto siya sa harap ni Ranson at hinarang ang atake ng isa sa mga halimaw. Niyugyug niya ito at binalaan na kailangan na nilang umalis ngayon kung hindi ay pareho silang mamamatay habang itinuturo ang labasan. Pagkatapos ay sinabi ni Jotin na lahat sila ay sobrang lakas at iminungkahi na hatiin ang mga gawain. Iminungkahi niyang putulin ang mga liig habang siya ang bahala sa mga kuko, ngunit pinatigil siya ni Ranson sa isang sigaw, sinasabing tumahimik siya. Napaluhod si Ranson sa lupa at muling isinigaw ni Adan ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay sumugod siyang mag-isa sa pasilyo patungo sa mga lycanthrope. Sa isang pagtalon, inihagis niya ang kanyang sarili sa mga nilalang para atakihin sila. Nakaluhod si Ranson sa lupa, pinoprotektahan ang sarili laban sa maraming atake. Lumipat ang eksena sa isang mabituing kalangitan sa gabi. Sa isang bubong, tinanong ni Ranson si Eoden kung nanonood ba si Lord 13 na nagpagulo sa kanya. Lumingon siya sa kanya at nagtanong kung paano niya nalaman iyon. Ipinaliwanag niya na alam niya dahil sinabi na niya ito sa kanya at ang makita si Lord 13 ay nakakatulong sa kanya na malaman kung nasaan sila. Tinanong ni Ranson kung iniisip niyang protektahan ang lugar na iyon habang nakatingin sa langit. Kinumpirma ni Eoden na doon niya natanggap ang lahat ng mayroon siya, ngunit tinanong siya kung bakit niya ito pinrotektahan. Pagkatapos ay naalala niya ang mga salita tungkol sa pananatiling buhay at pagprotekta. Binanggit niya ang larangan ng sword support kung saan ang sandata ay gumagalaw ng kusa. At tinanong ni Ranson kung ito ba ay gumagalaw laban sa kalooban ng may-ari. Habang nakangiti, tinanong ni Eoden kung ang ikinababahala niya ay baka hindi niya makontrol ang sarili niyang espada. Ngunit ipinaliwanag niya na pagdating sa larangang iyon, nawawalan ng kahulugan ang ganoong pagkakaiba. Nagmuni-muni si Ranson na ang espada ay siya at siya ang espada, at ang galaw nito ay ang kanyang puso lamang. Pabalik sa labanan, nagpakawala siya ng isang paikot na atake laban sa mga kaaway. Mula sa mga natalong nilalang, isang bagong kumpol ng mga galamay ang nabuo. Ang mga galamay ay sumugod upang atakihin si Ranson. Sumulong siya sa gitna ng mga atake, gumagawa ng daan gamit ang kanyang espada. Naghahanda siya para sa isang huling atake. Sa isang iglap, hiniwa niya ang nilalang sa kalahati. Tumakbo si Eoden papalapit sa kanya at nagtanong kung baliw ba siya at sinusubukang magpakamatay nang mapagtanto niyang iniligtas siya nito. Pagkatapos ay sinabi niya na kung may hininga pa siyang magsalita, dapat gamitin niya ito para ihagis ang kanyang espada. Pagkatapos ay sumugod ang isa sa mga lycanthrope para umatake. Sinalubong ito ni Ranson ng isang hampas ng kanyang espada. Napagtanto niyang nailigtas niya si Eoden at napatay ang halimaw. Sa gitna ng mga bagsak na kaaway, iniisip niya kung sa wakas ay nagtagumpay na siya. Pagkatapos ay nagbabala si Eoden na ang mga lycanthrope ay papunta sa labas. Hinila niya ito at sinabing kailangan na rin nilang umalis. Sa labas, napansin ni Ranson ang isang pamilyar na liwanag sa langit. Nagtanong siya nang hindi makapaniwala kung nangyayari na naman ito. Isang abiso ang nagpapaalam sa kanya na nabigo ang pagbabago sa kasaysayan. Muling bumalik ang oras, nilalamon ang sirang sanhi at bunga. Sa libro, nagbago ang mga petsa, nagpapakita ng isang bagong panimula. Muli niyang natagpuan ang sarili sa karwahe sa ilalim ng liwanag ng araw.
Sa determinadong tingin, naiintindihan niyang hindi sapat na manalo lang. Ipinagpatuloy ni Ransom ang kanyang paglalakbay sa karwahe habang nagmumuni-muni sa kanyang landas. Naiintindihan niya na ang kanyang misyon ay protektahan ang kayamanan ng kulto, ngunit hindi niya malalampasan ang hamon na ito nang hindi naaabot ang sword support. Kaya lumingon siya at tinawag ang kanyang master at tinanong kung paano niya eksaktong maaabot ang sword support. Tinawag ni Ransom ang kanyang master. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya eksaktong maaabot ang sword support. Sinabi niya na malapit na ang binata, kalahating hakbang na lang. Sumagot si Ransom na ganoon din ang nararamdaman niya. Sa isang alaala ng labanan, sumugod siya gamit ang kanyang espada laban sa isang lycanthrope. Pinipilit niyang kumilos ng mas mabilis, ngunit inatake siya ng isang kalaban mula sa likuran. Naging malinaw ang pangangailangang pumatay ng mas mabilis, at sumugod siya sa isang mabilis na atake. Pabalik sa kasalukuyan, sinabi ni Ransom na kahit paano niya tawagin, hindi gumagalaw ang espada. Habang nakaupo sa tabi niya, sinabi ni Berson na hindi gumagana ang pagtawag, at hiniling ng binata na ipaliwanag niya ito. Tinanong ng maestro kung inuutusan ba niya ang kanyang puso na tumibok o ang kanyang tiyan na tunawin ang pagkain. Sumagot si Ransom na hindi. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng maestro na ang espada ay hindi inuutusan kundi tinatanggap. Pinoproseso niya ang mga salita ng kanyang maestro. Ang suporta ng espada ay nangangahulugang ang talim ay nagiging bahagi ng gumagamit, hindi sa pamamagitan ng utos, kundi sa pagkakaisa. At ang suportang ito ay hindi isang hiwalay na yugto, kundi simpleng proseso ng pagiging isa sa sandata. Pagkatapos ay binuhat siya ng dalawang lalaki, habang inuutusan siya ni Bursin na huwag bunutin ang kanyang espada, at nagtanong si Ransen kung ano ang dapat niyang gawin. Pinayuhan siya ng kanyang maestro na huwag hilahin ang espada, kundi maghintay na ito ang humila sa kanya. Nagsimulang tumutol si Ransen, ngunit alam niyang wala ng oras. Sa ibang lugar sa labas ng isang malaking kastilyo, natanaw siya ni Eoden Serum at nag-react. Tahimik siyang nilapitan ni Ransen. Nagkomento siya na pareho pa rin siya tulad ng dati. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing ang makita siya ay tila nagpapakalma sa kanya. Ang iba, kasama ang maestro, ay nagmamasid sa interaksyon ng dalawa. Nagkomento ang maestro na mas mabilis niya itong natanto kaysa sa inaasahan, at itinaas ni Ransen ang kanyang espada sa ere. Nag-react ang dalawang gwardiya, kinukwestiyon ang kanyang kapangahasan sa harap ng Grand Duke, ngunit may kamay na itinaas upang patahimikin sila. Ipinahayag ni Berson na sa wakas ay naabot na ito ng binata. Narating na niya ang kalagayan kung saan ang talim at ang sarili ay isa. Pagkatapos ay tinanong ng kanyang maestro kung ano ang tunay na nais ni Ransen. Sinabi niya na ang kanyang nais ay protektahan si Eoden at ang lungsod. Tumigas ang kanyang tingin dahil sa paninindigan. Tahimik siyang pinapanood ni Eoden. Kalaunan, sa loob ng isang banquet hall, magkakasama sina Ransen, Eoden, at Milo Hisin na nakasuot ng pormal na kasuotan. Pinasalamatan niya si Ransen, sinasabing dahil sa kanya, nakasuot siya ng maayos na sapatos sa graduation banquet. At inamin niyang muntik na siyang tumakas sa kalagitnaan para palitan ang mga ito. Sumagot siya na magiging kakaiba iyon para sa kanya. Sabi ni Milo, para protektahan silang dalawa, mas mabuting manatili sa malapit. Nagtanong si Eoden kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sumagot si Ransen na may mga bagay na talagang ganoon lang. Nagkomento ang half-elf sa hindi inaasahang pagiging burara ni Eoden, at iginiit niyang minsan lang iyon. Nanatiling tahimik si Ransen, nakatuon ang kanyang tingin. Sabi sa isang propesya, kung mabura ang mga salita sa aklat ng tadhana at bumalik ang maestro sa nakaraan, iisang pagkakataon na lang ang matitira. Biglang tumunog ang isang kampana at isang bitak ang bumukas sa kalangitan. Lumingon si Ransen at sinabing sa pagkakataong ito, dapat silang magtabumpay. Pagkatapos ay sumalakay ang mga lycanthrope sa bulwagan at inatake ang mga naroroon. Nagtanong si Eoden kung ano ang nangyayari habang napapaluhod si Milo. Hinawakan ni Ransen ang kanyang mga balikat at hiniling na makinig siyang mabuti. Inutusan niya siyang pamunuan ang mga kabalyero at ilikas ang mga malulusog na bagong kasapi, ngunit tumutol siya at sinabing kailangan nilang patayin ang mga halimaw bago ang anumang paglikas. Sinabi niya na siya na ang bahala sa mga halimaw at dapat niyang tipunin ang mga tropa pagkatapos ng pag-atras. Pagkatapos ay inutusan siya ni Ransen na hanapin ang isang kakaibang liwanag sa timog ng lungsod, atakihin ito, at puksain ang pinagmumulan nito. Nagtanong si Eoden kung may alam siya. Kinumpirma niya ito at sinabihan siyang umalis, inuutusan siyang pabagsakin ang sinumang susubok na pigilan siya ng walang pag-aalinlangan. Samantala, patuloy na nagtitipon ang mga lycanthropes sa bulwagan. Sa wakas ay sumang-ayon si Eoden sa kanyang mga utos. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng bulwagan upang isagawa ang kanyang misyon. Nanatili si Ransen sa gitna ng kaguluhan, hawak ang isa sa mga lycanthrope. Sa tabi niya, nagsimulang mag-transform si Milo bilang isang lycanthrope, sinasabing kakaiba ang pakiramdam ng kanyang katawan. Hiniling ni Ransen na magtiis pa siya ng kaunti. Humarap siya sa mga papalapit na kalaban at pumosisyon upang protektahan si Milo na napapalibutan ng iba pang mga lycanthrope. Isang kawan ng marahil 300 lycanthrope ang nagpakita sa harap niya.
Isang nilalang ang umatake ng may malakas na hampas, ngunit pumagit na si Ransen sa mga kuko nito. Nagpasya siya na hindi mahalaga ang bilang ng mga kalaban hanggat tumutugon ang kanyang espada sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng serye ng napakabilis na mga atake. Tinamaan ng mga atake ang ilang lycanthrope ng sabay-sabay. Sumulong si Ransen, tinataga ang isa pang kalaban sa kanyang daan. At ipinangako niya sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang makatakas ang kahit isang kalaban. Sumugod siya sa isang malawak na arko ng paggalaw, ang kanyang talim ay humihiwa sa hangin. Isang lycanthrope ang sumugod sa kanya, ngunit agaran ang kanyang reaksyon. Gumagalaw ang kanyang katawan bago pa man niya ito mapansin. Naiintindihan niya na hindi siya ang humahawak ng espada. Ang espada ang gumagabay sa kanya, umaakay sa kanya upang tamaan ang isa pang halimaw. Sobra-sobra ang impormasyong ipinapasa sa kanya ng talim. Hindi ito maikukumpara sa dati habang tinatapos niya ang isa pang nilalang. Dose-dosenang mga galaw na hindi pa nangyayari ang lumilitaw sa kanyang mga mata, at napagtanto niyang ito ang kalagayan ng pandaman ng espada. Ang mga natitirang lycanthrope ay sumugod sa kanya mula sa lahat ng panig. Naghanda siya para sa atake at nagpakawala ng isa pang bugso ng mga hampas na pumuno sa buong bulwagan. Ang mga katawan ng mga nilalang ay bumagsak sa paligid niya. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang patayin ang lahat ng lycanthrope bago sila makatakas. Habang tinitingnan ang malaking pinsala, ipinahayag niyang tapos na. Si Milo ay nakabaluktot sa sahig, ngayong ganap nang nag-transform. Lumuhod si Ransen sa tabi niya, hinihiling na magtiis siya dahil tiyak na may paraan para maibalik ito. Ngunit sumagot si Milo na hindi ganoon kasimple. Pinalakas ni Ransen ang kanyang loob na huwag magsabi ng ganoong kahinang bagay, sinasabing tiyak na makakahanap ng paraan ang mga mahuhusay na salamangkero doon. Humingi ng paumanhin si Milo sa kanya at sinabing alam niya ang katotohanan. Sinabi niya na ang kanyang kalagayan ay hindi na maibabalik at ang tanging hiling niya ay mamatay bilang isang tao. At kinitil ni Milo ang sarili niyang buhay sa harap ni Ransen. Ilang galamay ang lumabas mula sa nilalang at sumugod patungo kay Ransen. Nagnalit ang kanyang mga ngipin habang ipinagtatanggol ang sarili at ibinabaon ang kanyang espada sa nilalang habang tinatamaan ng mga galamay. Nagliyab ang halimaw at sinabi ni Ransen na sapat na ang kanyang pinaghirapan. Habang pinapanood niyang masunog ang katawan, ipinangako niya na kung muling isisilang si Milo sa loob ng 10,000 taon, ituturing niya itong mabuti bilang pamilya. Isinukbit niya ang kanyang espada at tumakbo palabas ng bulwagan, nilalampasan ang mga katawan ng mga lycanthrope. Tumingin siya sa lungsod at napagtantong walang liwanag, kaya't napagpasyahan niyang nagtagumpay si Odin. Tumatakbo si Odin patungo sa kanya, tinatawag ang kanyang pangalan. Patuloy siyang tumatakbo habang sumisigaw na tinamaan si Ransen at sinira ng maestro ang mga tanikala ng mga erehe. Sa kanyang paggunita, isiniwalat niya na nang matalo ang maestro, na wala ang kakaibang liwanag. Dahil doon, nawala ng lakas ang mga lycanthrope at isa ang bumagsak sa harap niya. Ngumiti si Ransen, isang liwanag ang kumikinang sa kanyang dibdib at sinabing magaling ang kanyang ginawa. Biglang huminto si Adan nang makita siyang natutunaw at nagiging mga particle at tinawag siya. Nagniningning ang kabilugan ng buwan sa kalangitan sa gabi. Sa ibang lugar, isang mas batang Ransen ang naglalakad sa isang wasak na lungsod. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at nang hinayang na hindi niya nasabi sa kanya na magaling ang ginawa niya. Tumingin si Ransen sa paligid at nagtaka kung ito ba ang sentro ng lungsod ng Kushan, kinakalkula na 1 linggo na ang nakalipas mula nang siya ay mawala. Sinuri niya ang lungsod at nagkomento na ito ay magulo tulad ng inaasahan. Dahil wala ang kanyang mga kapatid sa Ilnyan Estate, tumalon siya mula sa isang bubong patungo sa isa pa. Lumapag siya at napagpasyahan na ito lamang ang lugar kung saan sila maaaring naroroon. Pagkatapos ay lumapit ang binata sa kastilyo ng Pietro Boroni. Dahil kilala ni Rivera si siya, nahinuha niya na malamang dinala niya ang kanyang mga kapatid doon upang maghanap ng kanlungan. Naniniwala siyang ligtas sila kasama si Rivera, ngunit gusto niyang makita ito para sa kanyang sarili. Isang babae ang lumitaw sa likuran niya na may talim sa kanyang likod. Inuutusan siyang huwag gumalaw at tinatanong kung sino ang nagpadala sa kanya. Napagtanto niya na kahit ang bahagyang paggalaw ay magdudulot sa kanya ng hiwa at kinikilala niya na isa siyang mataas na antas na espesyalista. Humigpit ang kanyang kamay sa puluhan ng sarili niyang espada. Sa isang mabilis na kilos, umikot siya at sinangga ang kanyang atake. Nakilala ni Ranson si Katrina at pautal-utal na binanggit nito ang kanyang pangalan. Tuwang-tuwa siyang nagtanong kung siya nga ba talaga iyon at kinumpirma ng binata na matagal na panahon na mula nang huli silang magkita. Si Katrina, na hindi makapaniwala, ay humiling na tingnan siya ng mas malapitan at nagkomento siya na magulo ang sitwasyon. Nagtanong siya kung kailan siya bumalik at ipinaliwanag ni Ransen na nagpadala siya ng mensahe 2 araw na ang nakalipas tungkol sa isang pag-atake. Pagkatapos ay lumingon si Katrina at sumigaw na lumabas na ang lahat. Ipinahayag ni Seclin Ilnyon na nagbalik na ang kanyang kapatid. Narinig ni Daisy Ilnyon at si Milan ang balita, at inulit ng dalaga na bumalik na si Ranson. Nagulat si Daisy sa nalaman. Mula sa patio, kumaway si Ranson sa kanila sa tabi ni Katrina.
Tumingin siya sa nagtipong grupo at sinabing na yon ay parang totoo na sa wakas. Pagkatapos ay niyakap niya sina Seklin at Daisy, sinasabing nakauwi na rin siya sa wakas. Nang magkatipon sa isang silid, sinabi ni Ranson na panandalian lamang ang saya ng muling pagkikita at didiretso na siya sa punto. Ipinaliwanag ni Semalan na sa loob ng isang linggo mula nang mamatay si Xius, nilamon na ni Ashley ang kalahati ng lungsod ng Kushan. Nagtanong si Ransen kung si Ashley ba, ang dating pinuno ng mga bandido, ang tinutukoy niya at nagtaka kung paano iyon nangyari. Nagpatuloy siya, sinasabing sila mismo ay muntik ng malamon ni Ashley bago siya dumating. Idinagdag ni Similon na naglapat siya ng hayagang panggigipit at nagtanong si Ranson kung anong uri ng panggigipit iyon. Napakrus siya ng braso sa katahimikan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Daisy na gusto siyang pakasalan nito. Nagtaka si Ranson kung tama ba ang narinig niya at tinanong kung ano ang gusto ni Ashley. Sinimulang ipaliwanag ni Simulan na mga 3 araw pagkatapos niyang mawala, si Ashley ang unang kumilos. Nagdala siya ng mga puwersang teritorial, bumuo ng mga alyansa sa mga walang prinsipyong pamilya, at nakuha pa ang mga neutral na paksyon sa kanyang panig. Bukod pa rito, kinuha niya ang Red Warriors at sa loob ng 7 araw ay nakontrol ang kalahati ng mga armadong grupo ng lungsod. At ngayon, kinuha pa niya ang kapatiran ng kulto. Simpleng sumagot si Ransom na naiintindihan niya. Naisip niya na maraming nangyari habang wala siya, at anumang karagdagang pagkaantala ay magiging isang sakuna. Hiniling ni Daisy sa kanyang kuya na kumalma muna, ngunit hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ay sinabi niya na mas kontrolado at makatwiran siya kaysa dati. Pagkatapos ay nagtanong siya kung saan siya maaaring pumunta para magkaroon ng malalim na pag-uusap sa gagong iyon. Ipinaalam sa kanya ni Nemilon na sa susunod na araw, magkakaroon ng pulong ang konseho ng Kushan at darating si Ashley. Ipinahayag ni Ranson na ito ang perpektong pagkakataon para asikasuhin si Ashley at ang lahat ng iba pang basura. Ngunit pinigilan niya ito at sinabing hindi niya maaaring gawin iyon dahil mahalaga ang pagpapanatili ng kaayusan sa publiko. Ipinagdiinan niya na alam niyang ang isang tiyak na laki ng armadong grupo ay isang praktikal na pangangailangan. Pagkatapos ay itinulak niya ang isang libro sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya at ibinunyag na ito ay isang listahan ng mga target. Binuksan ni Ransen ang libro at sinuri ang nilalaman nito. Ipinapakita ng listahan ang mga pangalan na kulay asul para sa mga disenteng paksyon, itim para sa mga hindi na maisasalbang basura, at pula para sa mga tagapamagitan. Napansin niya na kahit ang mga may markang pula ay nabubuhay sa mga iligal na aktibidad, ngunit iginiit ni Simelan na kailangan nila ang mga ito para mapanatiling tumatakbo ang lungsod. Habang tinitingnan ang listahan, tinanong niya kung si Ashley ay may markang pula rin. Pagkatapos ay nagtanong siya kung lahat ng nasa listahan ay magtitipon bukas, at kinumpirma ni Siamalan na. Tumayo si Ranson, isinara ang libro, at ipinahayag na siya na ang bahala sa iba pa. Kinabukasan, sa isang wasak na bahagi ng lungsod, ilang armadong grupo ang nagtipon at naghihintay. Itinuro ng isa sa mga lalaki ang isang dumarating at sinabihan ang iba na tumingin. Lumapit si Ransen kasama sina Katrina at Baron Duroa, at nagkomento ang isang lalaki na buhay pa pala siya. Si Katrina Aijon ng pamilyang Ilnyon ay nasa kanyang tabi, at si Baron Duroa, na mula rin sa pamilyang Ilnyon, ay kasama niya. Lumingon si Ashley at binati si Lord Ransen. Lumapit ang bandido, ipinapahayag ang ginhawa na dumating siya at ligtas siya. Nagtanong si Ashley kung bakit hindi dumating si Binibining Daisy, at kinuwestiyon ni Ransen kung bakit niya ito tinatanong. Sumagot siya ng may ngiti na gusto niya ang mga babaeng may mataas na pride. Tinitigan siya ni Ransen ng matalim na tingin. Pagkatapos ay tinanong ni Ashley kung narinig na ba niya ang tungkol sa kanyang alok at hiniling na tingnan ito ng may pabor. Nagpatuloy siya sa pagsasabing ang pagiging pamilya ay hindi magiging masama para sa bagong konde. Kinuwestiyon ni Ranson ang titulo ng bagong konde, at kinumpirma ni Ashley na siya ang bagong konde at sinabing walang sinuman doon ang tatanggi dito. Pagkatapos ay ipinahayag ni Ashley na kahit ang konde ay hindi maaaring baliwalain ang kanyang paksyon dahil kalahati ng lungsod ay nasa kanyang mga kamay. Hinarap niya ang mga tao na nagtatanong kung narinig ba nilang may ilang mga lalaki na nagdulot ng gulo habang wala siya. Pagkatapos ay itinaas niya ang libro na naglalaman ng listahan ng mga target. Itinuro ni Ransen ang pamilyang Karu at inakusahan sila ng pagmasakar sa isang buong pamilya para nakawin ang kanilang ari-arian. Tinawag lang niya si Katrina. Sinubukan ng isang miyembro ng pamilyang Karu na magpaliwanag habang binubunot ang kanyang espada. Ngunit sumugod si Katrina at pinatay ang lalaki sa isang hampas ng kanyang espada. Nag-react ang ibang miyembro ng paksyon, idineklara na nabaliw na si Ransen. Nagkomento si Ashley na nakakatakot ang bagong konde at ipinapatupad niya ang batas mula pa sa simula. Pagkatapos ay tinawag ni Ransen ang pamilyang Rauron at pinatay ni Baron Dora ang isa sa mga miyembro nito. Ang mga pamilyang Heron, Dasbiker at Lucas ang sunod na tinawag at pinuksa. Pinanood ni Ashley ang mga katawan na nakahandusay sa lupa matapos ang malawakang pagpatay. Lumingon siya kay Ranson at sinabing sa tingin niya ay naintindihan na nila ang mensahe.
Sinabi ni Ranson na ang pagiging masyadong nakakatakot ay maaaring maging kontraproduktibo bago tawagin ang mga susunod na pangalan. Pagkatapos ay inilista niya ang mga pangalang Taplin, Dusk, Kukurak, Las, at Shadowker na ikinagulat ni Ashley. Lumingon si Ashley sa kanyang mga tauhan at sumigaw na kaya niya sila binalaan na alamin kung kailan titigil. Naglakad sina Ranson, Baron, at Katrina patungo sa kanya. Tinitigan siya ni Ashley at sinubukang ipangatwiran ang sarili kay Ranson, sinasabing palagi niyang nirerespeto ang mga limitasyon at ang problema ay nasa iba. Hinarap siya ng isa sa kanyang mga kaalyado, tinatanong kung bakit sinusubukan niyang ilayo ang sarili ngayon na sabay silang kumikita. Inakusahan siya ng kaalyado ni Ashley ng pag-ingat sa pinakamaruming bahagi ng kita. Umatras si Ashley at ang kanyang mga tauhan, kinukwestiyon ang titulo ng bagong konde. Naghanda si Ranson na kumilos, at nag-react si Ashley nang maramdaman niya ang nalalapit na panganib. Pagkatapos ay sumugod si Ranson at hinampas si Ashley ng isang mabilis na atake. Sumuray pa atras si Ashley habang tinatanong kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay inilista ni Ranson ang mga krimen ng mga bandido kabilang ang 3 pasilidad sa paggawa ng droga at 12 sa pilitang network ng prostitusyon, at lahat ng iyon ay pinamamahalaan ni Ashley. Pagkatapos ay idineklara ang sentensya ng pagbitay. Hinarap ni Ranson si Ashley at ang kanyang mga tauhan sa gitna ng mga guho, pagkatapos ay ipinatawag ni Ashley ang Red Warrior Squad. Ang mga mandirigma at baluti ay nagmartsa patungo sa kanya. Binalaan siya ni Ranson na hindi pa huli ang lahat para itigil ang pagyayabang na ito, ngunit nagbabala si Ashley na kung magpapatuloy sila ng ganito, parehong panig ang malilipol. Iwinasiwas ni Ranson ang kanyang talim sa lig ni Ashley at pinugutan ito. Pinanood ng ibang mga lalaki ang eksena ng may pagkabigla. Lumapit ang dakilang mandirigma, si Oksala, at nagtanong kung talagang balak niyang tapusin ito. Simpleng sinabi ni Ranson kay Tio Oksala na pumili ng opsyon. Pagkatapos ay tinanong ang mandirigma kung aatras ba siya o atake. Nagtanong si Ranson kung tunay ba siyang naniniwala na kaya niyang patayin ang lahat sa lupain iyon ng mga magnanakaw at kung gaano siya kalinis para sabihin ang ganoong bagay. Sinabi ni Ranson na hindi mahalaga kung malinis ang isang tao o hindi. Nagpatuloy siya sa pagsasabing dahil sa mga taong tulad ng mandirigma, nasisira ang mga pamilya. Sa isang alaala, isang batang lalaki ang nagmamakaawa sa kanyang ina na huwag umalis. Ipinapanganak ang mga anak sa labas at dumarami ang mga ulila sa lungsod dahil dito. Pagkatapos ay nagtaka si Ranson kung ano ang magiging pagkakaiba kung sasabihin niya ang lahat ng iyon sa kanya. Habang nakataas ang kanyang espada, nagbabala siya na kung hindi maintindihan ni Oksala, mamamatay ito. Pinanood siya ng mandirigma, pagkatapos ay sumugod si Ranson sa mga lalaki sa likuran nito. Tinamaan ng hampas si Oksala at ang iba pa. Sugatan, lumingon ang mandirigma. Sa gitna ng mga bumagsak na tauhan, sumigaw siya na sugurin ng lahat dahil balak ni Ranson na patayin silang lahat. Sumang-ayon ang isa sa mga lalaki, sinasabing kung hindi sila magtutulungan, mamamatay silang lahat. Kinumpirma ni Ranson na papatayin niya silang lahat at hinamon silang sabay-sabay na sumugod. Pagkatapos ay hinarang niya ang sunod-sunod na pag-atake ng kanyang mga kalaban. Hinawakan ni Ranson ng mahigpit ang kanyang espada, naghahanda para sa laban. Nagtuon siya ng pansin para sa susunod na galaw. Habang napapaligiran, ipinagtanggol niya ang sarili mula sa sunod-sunod na pag-atake habang umaatake rin at pinatay silang lahat. Tinawag siyang bastardo ni Oksala at sumugod kay Ranson, sinusubukang tamaan siya ng espada, ngunit pinugutan siya ni Ranson ng ulo sa isang iglap. Tinawag siyang baliw ng mga manonood, sinasabing imposible ang ganoong bagay. Nagtataka ang isa sa mga lalaki kung isa siyang Grandmaster. Pagkatapos ay tinanong ni Ranson kung sila ba ang mga taong inupahan ni Ashley. Ipinakilala ng grupo ang kanilang sarili bilang ang Calciric Brotherhood. Tiningnan niya ang kanyang mga bagong kalaban sa ibabaw ng kanyang balikat. Lumuhod ang isa sa mga lalaki at nagmakaawang patawarin. Inamin ni Ranson na medyo mahina siya para sa ganoong sitwasyon. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat na lumuhod at itaas ang kanilang mga kamay. Tinanong ng isa sa mga lalaki kung may natitira pang halos 70 katao sa kabuuan. Hawak ang kanyang espada, nagpasya si Ranson na oras na para tapusin ito. Sumugod siya at sabay-sabay na pinabagsak ang ilang kalaban. Idineklara ng isa sa mga nakaligtas na hindi nila siya kayang talunin. Pagkatapos ay sumigaw ang lalaki sa lahat na tumakbo. Nagtakbuhan sa takot ang mga lalaki sa mga guho. May mga panang pinakawalan patungo sa kanila. Tinamaan sa likod ang mga tumatakas. Sa ibabaw ng pader, pinapanood ng 3 mamamana ang eksena. Inutos ni Jaran na walang kahit isang kaaway ang dapat makatakas ng buhay. Patuloy na tinatamaan ng mga pana ang mga tumatakas na lalaki. Tumingin ang mga huling nakaligtas sa bagong banta. Lumapit sina Katrina at Baron at inanunsyo niyang dumating na rin sila. Sumugod si Katrina at inatake ang mga lalaki gamit ang kanyang espada. Sumali rin si Baron sa laban at nagpabagsak ng isang kalaban. Mula sa itaas, umasinta si Jaren gamit ang kanyang pana. Sapol na sapol ng kanyang mga pana ang mga target. Tumakbo si Ranson patungo sa isa sa mga huling lalaki at inatake ito gamit ang kanyang espada.
Nagsimulang lumubog ang araw sa abot-tanaw, at nakatayo si Ransen sa gitna ng mga lasob na katawan. Lumapit si Simulan sa gitna ng pagkawasak. Sinabi niya na pinatay niya silang lahat at sumang-ayon siya. Iniulat ni Ransen na lahat ng nasa red list o mas mataas pa ay nalipol na. Tinanong siya ni Simulan kung bakit niya ginawa iyon. Simpleng sagot niya na dahil iyon kay Lena. Ipinaliwanag ni Ransen na ang mga lalaking iyon ang dahilan kung bakit naulila si Lena, at ayaw niyang makitang patuloy na dumarami ang mga ulila. Gusto niyang ang lungsod na kanilang pinamamahalaan ay maging isang lugar kung saan maaaring mabuhay at mumiti ang mga bata, ngunit sinabi niyang sila ay isang kinakailangang kasamaan. Nangatwiran si Simelan na kung wala silang lakas para manghuli ng mga halimaw, mamamatay ang lungsod. Nanghinayang siya dahil hindi siya makaisip ng paraan para makalikom ng sapat na kapangyarihan upang protektahan ang lungsod. Napangiti si Ransen at nagtanong kung kumilos ba siya nang hindi nag-isip. Pagkatapos ay iminungkahi niyang maghukay ng mga guho. Kinuwestiyon ni Simelan ang ideya ng paghuhukay. Kinumpirma niya ito, binanggit ang isang lugar na kanyang pinuntahan kamakailan. Nagsalita si Ransen tungkol kay Mibavar, ang diyosa ng karunungan, isa sa 13 na kalimutang sinaunang Diyos. Ito ang lugar na tinitingnan araw-araw, ang lungsod ng mga kabalyero. Naroon ang nagniningning na bakal. Ipinaliwanag niya na kung kakalat ang balita tungkol sa paghuhukay, lahat ng mandirigma sa lupain ng mga magnanakaw ay pupunta roon. Isang grupo ng mga tao ang nakasakay sa isang linya sa gitna ng kabubatan. Tinanong ng isa sa mga sakay kung ligtas ba talaga ito, kahit na inutusan silang sundan ang mga mangangalakal. Nagtaka ang isang kabalyero sa biglaang paghuhukay ng mga guho, dahil walang anumang chismis, lalo na't magulo ang lungsod dahil sa paglilinis. Kinuwestiyon ng isa pang lalaki ang pagsupil sa mga halimaw at nagsisisi sa pagpunta sa lugar na yon. Naisip ni Ransen na para sa mga mangangalakal, ang mas kaunting mandirigma ay nangangahulugang mas kaunting kalakalan na tiyak na mag-iwan sa kanila ng hindi kasiyahan. Pagkatapos ay naisip niya kung ano kaya ang magiging itsura ng kanilang mga mukha mamaya. Humarap si Ransen kay Kalserik at tinanong kung napag-isipan na niya ang bagay na yon. Sinabi ni Kalserik na upang mabayaran ang kanyang utang, ilalaan niya at ng kanyang mga kapatid ang kanilang buhay sa paglilingkod sa kanya sa susunod na taon. Ngunit idinagdag niya na ang permanenteng pananatili ay nangangailangan ng mas masusing pagsasaalang-alang dahil kailangan nilang pag-usapan ito sa kanilang mga kapatid at ayusin ang mga bagay sa kanilang bayan. Napagtanto ni Ransen na sa huli, kulang sila sa paninindigan na magtiwala sa kanya. Nakangiti, sinabi ni Ransen na sayang dahil iyon na ang nag-iisang pagkakataon na angkinin ang isang wasak na kastilyo. Napagtanto ni Kalsirik na ang tingin ni Ransen ay hindi lamang isang panloloko. Ang grupo ay sumakay patungo sa mga guho. Pagdating, kinuwestiyon ng mga lalaki ang lugar, na isang tumpok lang ng mga bato ang nakikita. Ipinaliwanag ni Ransen na sa iba, maaaring mga bato at haligi lang ito, ngunit para sa kanya, pamilyar ang lugar. Pinagmasdan niya ang magandang nagbagong lugar, isang lugar na sa paanuman ay naglaho. Nagkomento ang isa sa mga lalaki na wala siyang makitang anumang guho. Inutusan siya ni Ransen na tumingin ng mabuti dahil lahat ng nakikita nila ay mga guho. Sa isang galaw ng kanyang espada, pinutol niya ang mga baging na humaharang sa daan. Tumingin ang mga lalaki sa unahan at nagtanong kung mga pader ba yon. Natagpuan ng grupo ang isang napakalaking istruktura na natatakpan ng lumot. Lumapit si Kalsirik para siya satin ang pagkakagawa. Haplusin niya ang pader at nagkomento sa teknik ng arkitektura na walang nakikitang dugtungan. Pagkatapos ay nagtaka ang lalaki kung ito ba ay mula sa panahon ng mahika. Napangiti si Ransen at tinanong kung ano pa ang hinihintay ng lahat. Inutusan niya silang alisin ang mga lumot. Sumagot ng ang isa sa mga lalaki habang nakatitig sa isang estatwa na nababalutan ng halaman. Inanunsyo ng isa pang lalaki na may nakita rin siya roon. Natuklasan ng pangatlo na isa rin itong pader. Pagkatapos ay nagbabala siya na may pinto roon. Sa gitna ng mga baging, natuklasan ng mga lalaki ang mga piraso ng metal. Nakilala ng isa sa kanila ang material bilang Lucero steel. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang sinaunang espada na kanyang natagpuan. Inanunsyo ng isa pang lalaki na nakakita rin siya ng espada. Nakahanap ang pangatlo ng isang baluti. Hindi nagtagal, isa sa kanila ay may hawak ng 3 sinaunang espada. Napagtanto ni Kalsirik na ang mga bato at haligi ay mga gusali pala. Tinanong niya si Ransen kung isang buong sinaunang lungsod ba ang kanilang natuklasan. Sinalubong lang sila ni Ransen. Tinanggap niya sila sa sinaunang lungsod ng bakal. Nagkomento ang isang lalaki na kakailanganin nila ng maraming mandirigma at manggagalugad upang mahukay ang mga guho na ganito kalaki. Tumakbo sila patungo kay Ransen at humihingi ng sandali ng kanyang atensyon. Tiniyak niya sa kanila na pag-uusapan nila ang detalyadong impormasyon bukas pagbalik nila sa lungsod. Pagkatapos ay tinawag ni Kalsirik si Count Ransen para pag-usapan ang bagay na yon. Humarap si Ransen kay Kalsirik na may pagtatanong. Tinanong ni Kalsirik kung maaari niyang bawiin ang kanyang sinabi. Nagsalita siya tungkol sa permanenteng pananatili roon at nagkomento si Ransen kung gaano kakaiba para sa kanya na sabihin iyon sa ganoong paraan.
Makalipas ang ilang araw, kumalat ang mga tsismis sa buong lupain ng mga magnanakaw tungkol sa isang guho na kasing laki ng lungsod sa Kushan kung saan nagre-recruit ng mga mandirigma. Nang marinig ang tungkol sa mga sinaunang sandata at baluti, sumang-ayon ang dalawang lalaki na kailangan nilang magmadali bago maunahan ng iba. Sa paghahanap ng kayamanan at pagkakataon, lahat ay nagtitipon at nagtutungo sa lungsod ng Kushan. Isang bagong araw ang nagsisimula sa lungsod. Sinabi ni Ransen sa grupo na ang nakalipas na 3 araw ay isang pagkakataon para linawin ang mga bagay-bagay sa lahat sa lungsod. Nagpatuloy siya, sinasabing ngayon ay alam na nila kung sino talaga ang namumuno sa lugar. Alam ni Baron at si Milon na ngayon na magsisimula ang tunay na laban dahil kailangan nilang ipagtanggol ang lungsod mula sa mga halimaw, bandido, at maging sa mismong count. Nakatayo sila sa bungad ng isang pangarap, kayang hubugin ang lungsod, muling itayo ang kanilang tahanan, at kahit magtayo ng bagong kaharian, at marahil ay makapaghiganti pa sa imperyo at mabawi ang kaharian ng Vanro. Si Katrina at Daisy Ilnion ay taimtim na nakikinig. Idinagdag ni Jaran na naangkop din ito sa mga nakababatang kapatid, kahit sa mga hindi ipinanganak sa Vanro. Sinasabi ni Seclin Ilnion na bawat isa sa kanila ay magtatatag ng sarili nilang mga pamilya. Hinihikayat sila ni Ransen na maging mas malakas at mangarap ng mas mataas, na ibalik ang nawala at itayo ang hindi pa kailanman umiral. Pagkatapos ay inihayag niya na tinawag niya sila ng maaga dahil mula ngayon, mag-ensayo sila araw-araw sa oras na yon. Ituturo sa kanila ni Ransen ang isang anyo ng pag-espada na kamakailan lang niyang natutunan, purong fencing na bumalik sa mga pangunahing kaalaman ng walang aura. Tinanong ni Katrina kung bakit hindi niya sila tinuturuan ng mga pamamaraan ng aura. Ipinaliwanag niya na matututunan nila ang tungkol sa espada mismo, at ang pagiging dalubhasa dito ay gagawin silang mas malakas pa sa isang sword master. Pagkatapos ay tinanong niya kung iyon ang dahilan kung bakit bigla siyang lumakas, at simpleng kinumpirma ito ni Ranson. Tuwang-tuwang tumalon si Katrina at hiniling sa kanya na turuan sila. Inisyan sila ni Ranson. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na bunutin ang kanilang mga espada habang ipapaliwanag niya ang mga patakaran. Ang unang patakaran ay sa panahon ng pagsasanay, siya ang kanilang master at hindi siya magpipigil. Ang pangalawa ay sa loob ng 24 na magkakasunod na oras, hindi nila dapat bitawan ang kanilang mga espada, kahit nasa pagtulog. Itinaas niya ang 3 daliri upang ipahayag ang pangatlong patakaran. Dapat silang sumangga sa anumang paraan na kaya nila at gumanti kung kinakailangan. Humihingi ng paumanhin si Ranson kay Katrina, ngunit sinabi na ang mga nakakatanda ang laging unang nakakatikim ng bugbog at pagkatapos ay hinampas siya sa mukha. Sinasabi niya na hindi niya siya hahampasin ng sapat na lakas para masugatan siya. Ipinaliwanag ni Ranson na lumalakas lang sila pagkatapos mabugbog. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na mag-focus na parang totoong labanan dahil lumalalim lang ang koneksyon sa talim kapag ginagamit ito hanggang sa mawalan ng laman ang isip. Hinampas ni Ransen si Daisy gamit ang kanyang espada para sa pagsasanay. Pinaalalahanan niya ito na minsan niyang tinawag na Sir ang nakakatandang kapatid na iyon. Pagkatapos ay inatake niya si Simelan dahil sa pakikipagsabuatan sa mga rebeldeng puwersa nang hindi niya nalalaman. Hinampas din si Seclin dahil palagi siyang kumikilos na parang matanda. Sumunod si Jaran, at narinig niya na ngayon siya naman ang binubugbog. Sandaling huminto si Ransen. Pagkatapos ay sinabi niya na napakasarap sa pakiramdam, marahil dahil matagal na siyang hindi nagsasanay. Tinawag siyang baliw ni Jaran at si Milan dahil sa pagtawa habang inaatake sila. Ngunit nagpa siya si Katrina na hindi sila basta tatayo lang doon at tatanggapin ang pambubugbog. Pagkatapos ay sumigaw siya na sabay-sabay silang umatake mula sa lahat ng panig. Sumugod ang grupo kay Ransen, at sinalag niya ang maraming pag-atake gamit ang kanyang espada. Nakatayo si Ransen sa gitna ng kanyang mga bagsak na kasama at nagtanong kung iyon na lang ba ang kaya nila. Nakahandusay sa lupa si Katrina. Bagsak din sina Simulan at Seclin habang sinasabi niyang hindi na siya makatayo at patay na lang daw siya. Tiningnan ni Ransen ang huling mandirigma na nakatayo pa. Gamit ang espadang nakatusok sa lupa, inalalaya ni Sarwa ang sarili habang tumatayo. Inihanda niya ang kanyang sarili upang harapin ang kanyang kalaban. Naalala ni Ransen ang sandali ng sabay-sabay na pag-atake nang magkasagupaan ang dalawa. Sinalakay siya ng buong grupo ng sabay-sabay. Napagtanto niya na maganda ang pagkakaaligin at bilis ng talim ni Sorwa, ngunit nag-alinlangan siya dahil sa kaba bago tumama. Nagpasya siyang obserbahan pa siya ng kaunti sa halip na masyadong siyang i-pressure sa ngayon. Sa pagtatapos ng araw, natapos na ang pagsasanay. Pagkatapos ay inihayag ni Ransom na oras na para sa isang pulong. Nakahandusay sa lupa, hiniling ni Simulan na patay na lang siya. Samantala, kumalat ang mga chismis tungkol sa mga guho at umabot sa pandinig ng higante ng hilagang kanluran. Tinanong ng lalaki ang kanyang alipin tungkol sa lungsod ng Kushan. Ipinapaalam sa kanya ng alipin na patay na si Xias at isang sinaunang lungsod ang natuklasan. Nakangiti, ipinahayag ng lalaki na nasa panig nila ang kalangitan at iniutos ang paghahanda ng isang hukbo na binubuo ng pinakamabibilis at pinakamay karanasan. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pinakamahalaga ay ang bilis.
Si Harun, ang hari ng Gael at isa sa 5 hari ng lupain ng Debes, ay nagpahayag na matagal na panahon na mula nang bumilis ng ganito ang tibok ng kanyang puso.